Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pumayag si Lenny na hindi muna dumaan sa ihawan bago tumuloy sa bahay ni na Aiza. Siguradong magtataka si Milet kapag hindi na siya nagpakita roon. Pinauna na ni Aiza si Adrian pauwi. Noong una ay atubili pa itong iwan sila sa ihawan pero nangako si Aiza na uuwi rin sila. Diyos ko! Buti kapat nakilala mo na ang Prince Charming mo! Kinikilig na sabi ni Milet pagkatapos niyang ikwento rito ang napagkasunduan nila ni Aiza na pagsama niya sa bahay ng mga ito. Pati na rin ang pagkakuha ni Aiza sa address ng nanay niya. Ano ka ba? Saway niya rito. Napasulyap siya kay Aiza. Mabuti na lang at abala ito sa pagpapaypay sa mga paninda nila at sa pakikipagkwentuhan sa mga suki nila. Si Bongbong muna ang rumelyebo kay Milet sa pwesto nito. Sinong Prince Charming ang sinasabi mo riyan? Sino pa raw? Yung kapatid ni Aiza. Baka naman may kapatid pa sila, ipakilala mo naman sa akin. Sabi nito. Seryoso ako, Milet. Bakit ba hindi ka muna makinig sa sasabihin ko? Sabi niya. Tumahimik naman ito. Ikaw na muna ang bahala rito. Alam mo naman ang timpla ng sauce, di ba? Tumango ito. Hindi niya ipinagdamot dito ang timpla niyon. Para kung sakaling hindi siya makapagtinda, ay pwede itong pumalit sa pwesto niya. Iiwan ko na sa iyo ang pagbebentahan ngayon. Ikaw na ang bahalang magpaikot. Baka kasi hindi agad ako makabalik. Nag-aalangang sabi niya. Abay dapat lang. Kung ako sa iyo, hindi ko nahahangaring bumalik dito. Ngayon pa na malaya na kayong magsulatan ng nanay mo, wala nang dahilan para bumalik ka pa rito. Paglitan niya nito. Sinulya pa nito si Aiza. Alam mo, may palagay akong si Aiza ang fairy godmother mo. Umandar na naman ang paniniwala nito sa mga fairy tales. Ang bata naman ni Aiza para maging fairy godmother? Wala naman yun sa edad. Pwede naman daw kasing matanda o bata ang fairy godmother natin dito sa lupa. Malalaman mo lang na sila yon dahil naging daan sila para mabago ang takbo ng buhay mo. Paliwanag nito. Hindi na niya kinontra iyon. Masyado siyang tensyonado sa magiging bagong tirahan para kontrahin ang kaligayahan ni Milet. At malaki ang paniniwala kong nagsisimula na ang masasayang bahagi ng istorya ng buhay mo. Dagdag pa nito. Paano kung may mga kontrabida pa rin pala sa pupuntahan ko? At tubiling tanong niya. Susme, hindi ba iiwan mo na rito ang mga kontrabida sa buhay mo? Sandaling nag-isip ito. Sa bagay, kahit naman saan ay may kontrabida talaga. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka naman ng fairy godmother mo. Saka ng Prince Charming mo, hindi ka nila pababayaan. Inginuso pa nito si Aiza. Basta, huwag mo akong kalilimutang imbitahan sa happy ending ng storya mo ha? Natawa na lang siya. Halos malula si Lenny sa karangyaang nakikita niya. Alam niyang mayaman sina Aiza. Pero ngayon niya higit na natanto kung gaano kayaman ang mga ito. Mula sa gate ay mahaba pa ang tinakbo ng RAV4 nito bago marating ang kinatitirikan ng bahay. Mga unipormadong katulong ang sumalubong sa kanila. Sa tingin niya ay mas bago pa ang tela ng uniform na suot ng mga ito kaysa sa damit na suot niya. Gina, iakyat mo ang mga gamit ng Senyorita Lenny mo sa guest room na katabi ng silid ko. Utos ni Aiza sa isang katulong. Senyorita Lenny. Gusto niyang kalabutan sa narinig. Hindi yata bagay na tawagin siya ng ganoon. Agad namang tumalima ang katulong. Walang tibong kinuha nito sa kanya ang bag na bitbit niya. Nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ang kabuuan ng bahay. Hindi iyon isang simpleng bahay, kundi isang luma, ngunit magara pa ring mansyon.
Patunay na dati ng mayaman ang pamilya Aquino. Mahusay ang pagmamantini niyon. Tinangalan niya ang mataas na kisame. Nakasabit doon ang isang magarang chandelier. Halos lahat ng kasangkapang naroon ay mga antigo. Nagugutom ka ba, Lenny? Pukaw ni Aiza sa pagmamasid niya. Umiling siya. Kumain sila ng barbecue sa ihawan bago sila umuwi sa bahay ng mga ito. Bumaling ito sa mga naghihintay na katulong. Sige na, magpahinga na kayo. Isa-isa namang tumalikod ang mga ito pagkatapos magbigay galang sa kanila. Halika na, ituturo ko sa iyo ang magiging kwarto mo, sabi ni Aiza. Tiningnan niya ang mataas na hagdang aakyatin nila. Makintab na makintab ang malalapad na kahoy niyon. Hindi niya alam kung bakit parang nakaramdam siya ng panliliit. Hindi yata siya bagay sa mansyon na yon. Lenny! Tawag nito nang mapansing hindi siya sumunod dito. Humugot siya ng malalim na hininga. Saka pa lang siya nagsimulang umakyat sa hagdan. Hindi alam ni Lenny kung ilang oras na siyang nakatitig sa kisame ng kwartong ibinigay ni Aiza sa kanya. Kanina pa siya nakahiga, ngunit hindi siya makatulog. Bago sa pakiramdam niya ang lambot ng kamang hinihigaan niya, pati na ang lamig na nanunuot sa balat niya dahil sa aircon. Ano nga ba ang ginagawa niya roon? Bumangon siya at umupo na lang sa kama. Pinagmasdan niya ang paligid. Ilang doble ang laki ng silid na iyon sa dating kwarto niya sa bahay ni Tita Edna. The whole room was painted pink. May maliliit na disenyo iyon. Alam na niyang maliliit na rosas ang mga iyon dahil nilapitan niya iyon kanina pagkatapos niyang magpalit ng pantulog. Ang kamang inuupuan niya ay isang 4-poster bed na parang may kurtinang nakasabit. Masyadong marangya ang silid na iyon para sa isang tulad niya. Siguro, ganoon ang pakiramdam ni Cinderella nang pumunta ito sa palasyo ng prinsipe. Bumalik na siya sa pagkakahiga. Naimpluwensyahan na yata siya ng mga pinagsasabi ni Milet kanina. Bakit kaya nalulungkot pa si Aiza sa mansyong iyon? Kung tutuusin ay napakaswerte nito. Hindi lahat ng tao ay nabibiyayaan ng ganoon karangyang tahanan. Bukas ay kakausapin niya si Adrian tungkol sa sinasabing tong trabaho niya. Pagdating kasi nila ni Aiza roon ay hindi na niya ito nakita. Pasado 10:00 na nagising si Lenny kinabukasan. Mabilis siyang naligo at bumaba. Sa natural na liwanag ng araw ay lalo pa niyang nakita ang kagandahan ng palasyong kinaroroonan niya. Pagbaba niya sa landing ng hagdan ay ilang sandali pa siyang huminto para pagmasdan ang kabuuan niyon. Natigil lang ang pagmamasid niya nang makita ang isang unipormadong katulong na nagva-vacuum ng carpet. Nilapitan niya ito. Good morning po, senyorita. Bati nito nang makita siya. Lenny na lang. Naiilang talaga siyang tawaging senyorita. Sina Adrian at Aiza? Maaga po silang umalis. Si Senyorito Adrian ay pumasok sa opisina at si Senyorita Aiza naman ay sa school. Sagot nito. Nagbilin po si Senyorita Aiza na kapag nagising kayo ay paghanda na lang kayo ng agahan. Sa sinabi nito ay naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura. Sanay kasi siyang maagang nag-aalmusal dahil maaga siyang pumupunta sa palengke para mamili ng ititinda. Saan ba ang kusina rito? Nahihiyang tanong niya. Siguradong maliligaw siya sa sobrang laki ng bahay na iyon. Itinuro naman ito kung nasaan ang kusina. Narating niya ang dining area. Mahaba ang mesang naroon. Kasya siguro ang 20 tao. Ipinagtaka niya iyon dahil sa pagkakaalam niya ay dadalawang magkapatid lang sina Aiza at Adrian. Pero ganoon yata ang mayayaman. May naulinigan siyang nag-uusap kaya nilampasan niya ang dining area. Sinilip niya mula sa maliit na bintanang salamin kung sino ang mga naroon. Nakita niya ang isang babaeng maputi na ang buhok na nakaharap sa kalan at hinahalo ang kung anuman ang nasa nakasalang na kaldero. Saan kaya napulot ni Senyorita Aiza ang bisita niya kagabi? Halatang nagulat ito nang makita siya. May nadetect siyang sarkasmo sa tinig nito.
Pero hindi niya iyon ipinahalata. Ninitian niya ito. Senyorita Lenny. Alanganing sabi ni Gina. Saka lamang lumingon ang babaeng nagluluto para tingnan siya. Agad nang ngumiti ito pagkakita sa kanya. Gumanti siya ng ngiti. Maaliwalas ang mukha ng matandang babae. Kumusta ka, iha? Ako nga pala si Manang Tindeng, ang kusinera dito. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala kagabi dahil maaga akong natulog. Sabi nito. Ako naman po si Lenny. Pakilala niya rito. Magaan ang loob niya rito. Ipaghahain ko na kayo sa komedor, senyorita. Aligagang sabi ni Gina. Hindi ba pwedeng dito na lang ako kumain? Nag-aalangang tanong niya. Parang ang lungkot namang kumain mag-isa sa mahabang dining table. Abay, pwede naman. Sagot ni Manang Tindeng. Bumaling ito kay Gina. Dito mo na lang ipaghain ng almusal si Lenny. Walang kibong tumalima naman si Gina. Sandali lang at haharapin ko muna itong niluluto ko, hane. Sabi ni Manang Tindeng. Muli itong tumalikod para haluin ang niluluto nito. Lumapit siya rito. Ano po ba ang niluluto ninyo? Tanong niya. Nagpapaluto si Aiza ng paborito niyang nilagang baka. Naghanda na rin ako ng rellenong bangus. Nagbili na dito raw siya magtatanghalian kasabay mo. Sagot nito. Tinikpan nito ang niluluto. Natutuwa ako't narito ka, Lenny. Mukhang sa wakas ay mapipirmi na rin dito si Aiza dahil sayo. Abay, matagal ko rin hindi nagamit ang kusinang ito para ipagluto ang batang iyon. Baka sa mukha nito ang kasiyahan. Hindi niyo ho ba ipinagluluto si Adrian? Bago pa siya makapag-isip ay naitanong na niya iyon. Umiling ito. Kadalasan ay nagkakape lang sa umaga ang batang iyon. Gabing-gabi na ring umuuwi mula sa opisina. Hindi na pipirmi yun dito. Ewan ko ba naman sa batang iyon kung bakit masyadong subsub sa trabaho? Kung tutuusin ay pwede naman siyang magpahinga dahil maayos naman ang takbo ng kanilang kumpanya. Pangalawa na ito sa nagsabi kung gaano ka-workaholic si Adrian. Nakahain na ho, senyorita Lenny. Anunsyo ni Gina. Diyos ko, ganito ba kumain ang mayayaman? Totoong nagulat siya sa mga nakahain sa mesa. Nasa hapag na yata ang lahat ng pagkaing pwedeng almusalin. Anong gusto nyo? Gatas, kape o juice? Tanong pa ni Gina. Juice na lang, sagot niya. Pineapple, orange, dalandan o kape na lang? Putol niya sa sinasabi nito. Brewed o instant? Instant na lang, sagot niya. Ang totoo ay hindi naman niya alam ang pagkakaiba ng mga iyon. Umupo na siya sa dining chair. Kayo ho, Manang Tindeng. Alok niya sa matandang babae. Inaasahan ba ng mga itong mauubos niya lahat ang pagkain naroon ng nag-iisa? Tapos na kami, iha, sagot nito. Kumuha lang siya ng tinapay at pinalamanan iyon ng omelette. Gustuhin man niyang kumain ng sinangag kagaya ng nakasanayan niya tuwing umaga. Ayaw niyang masira ang appetite niya para sa masaganang tanghalian na inihahanda ni Manang Tindeng. Nagpasalamat siya kay Gina nang ilapag nito ang tasa ng umuusok na kape. Inalok niya ito na saluhan siya, ngunit nagpakatanggi-tanggi ito. Habang kumakain, ay nakipagkwentuhan siya kay Manang Tindeng. Nang tanungin siya nito kung saan sila nagkakilala ni Aiza ay hindi siya nagsinungaling. Inamin niya kung saan sila nagkakilala at kung paano sila naging magkaibigan. Si Gina naman ay tahimik lang na naghihiwa ng mga gulay. Hindi niya alam kung interesado ito sa pakikinig. Basta tinandaan niyang may nahimigan siyang disgusto rito para sa kanya. Kumunot ang noo ni Adrian nang makita si Lenny na natutulog sa sofa sa sala. Bakit doon ito natutulog kayong ang laki naman ng kwarto nito sa itaas? Tiyak na hindi ito komportable sa pagkakahiga. Nakatagilid ito paharap sa kanya kaya kita niya ang mukha nito. May ilang hibla ng buhok na tumabing sa mukha nito. Bahagyang nakasimangot ito. Her red lips were pouting.
na para bang nag-aanyaya ng halik. Ipinilig niya ang ulo. Masyado na yata siyang pagod kaya kung ano-ano ang naiisip niya. Nilapitan niya ito para gisingin. Ngunit bago pa niya iyon magawa ay gumalaw ito. Nalilis tuloy ang suot nitong duster at nalantad ang makikinis na hita nito. Napalunok siya. Dati ay pinaka-sexy na para sa kanya ang mga babaeng natutulog in their negligee. Pero ngayong nakita niya si Lenny, parang gustong magbago ng isip niya. He didn't know that a simple house dress could be very sexy on a sleeping woman. Bago pa kung saan tumakbo ang isip niya, ay itinuloy na niya ang balak na paggising dito. Bahagya niyang niyugyog ang balikat nito. She stirred from her sleep. Ilang sandaling nanatili lang itong nakatitig sa kanya. Her face was blank. Hinintay niyang tuluyang magising ang diwa nito. Adrian? It was like the sound of a purring cat. And again, he found the way she spoke his name sexy. Biglang napabalikwas ng bangon si Lenny nang masigurong totoong Adrian ang nasa harap niya. Nananaginip kasi siya kanina at kasama ito sa panaginip niya. Isang weird na panaginip. Weird dahil close sila roon. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito. Napatingin siya rito. Bakit parang galit ang boses nito? Hinihintay kita, sagot niya. Sandali niyang inisip kung ano nga ba ang ginagawa niya roon. Bakit? Usisa nito. Gusto kitang makausap. Ang sabi mo kay Tita Edna ay may naghihintay sa aking trabaho rito. Pero 3 araw na akong narito, hindi pa rin tayo nagkakausap. Ano ba talaga ang plano mo? Pakiramdam kasi niya ay napakawalang silbi na niya. Bumuntong hininga ito. Can't that wait until tomorrow? It's late. Pagod na ako sa opisina. I was expecting that I could rest as soon as I get home. Nakikita naman niya ang pagod na sinasabi nito. Malamlam na ang mga mata nito dahil na rin siguro sa antok. Nakasampay na sa balikat nito ang Amerikana at maluwag na ang necktie nito. Mukhang gustong-gusto na nga nitong mahiga sa kama. Okay, pero ipangako mo mag-uusap tayo bukas, sabi niya. Bahagyang umangat ang isang sulok ng bibig nito. Bakas ang amusement sa mga mata nito. I promise. Do I have to raise my right hand and say, cross my heart and hope to die? Agad na nakuha niya na tinutudyo lang siya nito. Ismid ang isinagot niya rito. Aakyat na nga ako para makapagpahinga na tayo pareho. Good night, sabi nito. Night. Tumayo na siya at nilampasan ito. Nang nasa may hagdan na siya ay saka lang niya pinakawalan ang ngiting kanina pa niya itinatago. Nadiskubre niya ng gabing iyon na marunong din naman palang magbiro si Adrian at may nalalaman pang cross my heart and hope to die. Napapailing na binilisan niya ang pagpanhik. Si Adrian? Tanong ni Lenny kay Aiza nang dumulog siya sa hapag kinabukasan. Kanina pa umalis, sagot nito habang umaabot ng isang slice ng wheat bread. Nanlumo siya. Umaasa siyang tutuparin ni Adrian ang pangakong mag-uusap sila. Papasok sa opisina? Tanong pa niya. Umiling ito. May breakfast meeting daw siya sa Manila Yacht Club this morning. Trabaho na naman? Linggo ngayon, di ba? I told you. Kuya Adrian works 10 hours a day or more, 7 times a week, 30 days a month, and 365 days a year. In short, hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang pahinga o bakasyon. Maliban sa mga panahong hindi na talaga siya makatayo sa kama dahil may sakit. But as far as I can remember, that only happened once or twice in his career. Pero nangako siya kagabi. Nagdududang tumingin ito sa kanya. Ano ipinangako niya? Usisa nito. Na mag-uusap kami ngayon tungkol sa trabahong sinasabi niya. Tumango-tango ito. Well, he did tell me something about it. In fact, sinabi niya sa aking samahan daw kitang mag-shopping ngayon.
Hindi niya makuha ang koneksyon ng pagsa-shopping sa pinag-uusapan nilang trabaho. Wala akong perang pang shopping. Don't worry, nag-iwan si kuya ng pera. Sabi nito. May mga damit naman ako. Hindi na kailangang bumili pa ng mga bago. Giit niya. Paano niya babayaran ang magagastos niya sa pamimili? Sigurado naman siyang sa mall siya dadalhin ni Aiza. Hindi ang tipo nito ang mamimili sa Baclaran o sa Divisoria. No offense meant, Lenny. Pero siguro naman ay alam mong kailangan mo na ng mga bagong damit. Iniabot nito sa kanya ang bandihado ng sinangag. She couldn't take it against Aiza. Totoong luma na ang mga damit niya. Kinuha niya ang iniaabot nito at nagsalin sa plato. Kumuha na rin siya ng tapa. May ideya ka ba kung bakit ibinili ni kuya na ipili kita ng pantulog? Umangat ang isang kilay niya bago umiling. Bakit daw? Nagkibit balikat ito. Ewan ko nga eh. Hindi na rin siya kumibo. Tahimik na ipinagpatuloy nila ang pagkain. Pero hindi mawala sa isip niya kung bakit ibinili ni Adrian na ibili siya ng pantulog. Iisa lang ang naisip niyang dahilan. Posibleng napangitan ito sa duster na suot niya ng nagdaang gabi. Luma at kupas na iyon. Marahil ay hindi ito sanay na makakita ng babaeng ganoon ang suot. Sanay siguro ito na seda at mamahalin ang pantulog ng mga babaeng nakakasama nito sa gabi. May kung anong kumurot ng pino sa puso niya. Pero ano naman ang pakialam niya kung wala mang damit ang mga babaeng nakakasama ni Adrian? Walang imik na ipinagpatuloy niya ang pagkain. Pero kahit anong pilit niya, nasira na ang appetite niya. Wow! You really look great, Lenny! Sabi ni Aiza habang hinihintay nila ang order nila sa isang restaurant. Salamat! Nahihiyang sabi niya. Hindi na niya mabilang kung ilang beses nitong sinabi iyon mula pa kanina. Parang gusto na tuloy niyang maniwalang nag-iba talaga ang hitsura niya sa maghapong pagsama niya rito. Bukod sa pagsa-shopping ay dinala rin siya nito sa salon para ipaayos ang buhok niya. Hindi lang basta gupit, kundi ipinasellophane din nito ang buhok niya. Paglabas niya roon ay pareho na sila ni Catherine Bernardo ng gupit. Pagkagaling doon ay nagpa-body scrub at nagpa-facial sila ni Aiza. Ang huling stopover nila bago ito nagyayang kumain ay sa isang nail care center. Nagpa-manicure at pedicure sila ni Aiza. Kung pwede nga lang siguro magreklamo ng nag-service sa kanya ay ginawa na niyon. Ang kapal yata ng ingrow niya sa mga kuko sa paa. Hindi naman kasi siya mahilig magpa-pedicure. Sapat nang laging maigsi ang gupit ng mga kuko niya. Sigurado akong hindi ka agad makikilala ni Milet kapag dumalaw tayo sa ihawan. Sabi ni Aiza. Hindi naman siguro. Magsasalita pa sana ito nang may tumawag dito. Sabay silang napalingon sa nagsalita. Isang matangkad na babaeng parang modelo kung lumakad ang nakita niyang palapit sa kanila. Napansin niya ang ilang kalalakihan na nakatingin dito ng buong paghanga. At nang tuluyan itong makalapit sa kanila, ay hindi niya masisi ang mga ito sa pagtunganga. Diyosa yata ang nakikita niya. Perpekto ang mukha at katawan nito. Pati ang pagngiti nito ay parang aral na aral. Long time no see, Aiza. Sabi nito at nakipagbeso-beso kay Aiza. It's been a while, Charlene. Sabi naman ni Aiza. Bahagya siyang nagtaka sa tono ng boses nito. Parang napipilitan lang iyon. You have company. Nakangiting bumaling sa kanya si Charlene. This is Lenny. She's a friend. She's staying in our house. Lenny, si Charlene, a family friend. Pakilala ni Aiza sa kanila. Inilahad ni Charlene ang kamay nito. Himing tinanggap niya iyon. Bahagya na lang nagdaop ang mga kamay nila. Bumaling uli ito kay Aiza. Which reminds me, matagal na nga pala akong hindi nadalaw sa inyo. How's Adrian? He's fine. Any girlfriends after me? Tanong pa nito. Hindi
niya alam kung imahinasyon lang niya na bahagya itong sumulyap sa kanya. Nagkibit balikat si Aiza. I really have no idea. Noon naman dumating ang waiter, dala ang mga in-order ni Aiza para sa kanila. Do you want to join us? Yaya ni Aiza kay Charlene. Umiling ito. No thanks, I have company. Lumapit lang ako rito nang makita kita. Sagot nito. But expect me in your house one of these days. I might pay you a visit. Matagal ko na rin hindi nakikita si Adrian. I really miss him. I suggest you visit him in his office. Hindi iyon naglalagi sa bahay. Sabi ni Aiza. I almost forgot that your brother is a workaholic. Kaya nga pala kami nag-break. Sinundan nito iyon ng mahinang tawa. Naisip niya kung paano nito nagagawa ang tunog ng tawa nito. Parang maging iyon ay sosyal pakinggan. Ilang sandali lang ay nagpaalam na ito sa kanila. Pati siya ay isinama nito sa pagbebeso-beso na para bang malapit sila sa isa't isa. Sinundan niya ito ng tanaw. Sexy. Hindi niya napigilang komento. Bakit pinakawalan pa ng kuya mo? Maybe because he developed some tooth decay. Sagot ni Aiza. Ha? Hindi niya maintindihan ang sinabi nito. Tumawa ito. Forget about it. Siguro, hindi lang sila nagkasundo sa maraming bagay. Kung ano man yun, hindi ko na gustong malaman. Ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Habang kumakain ay tuksong napatingin siya sa gawin ng grupo ni na Charlene. Ganoon pala ang tipo ni Adrian. Maganda, sexy, sopistikada at sosyal tumawa. Kung pagbabasehan niya ang sinabi ni Aiza sa kanya, maganda naman daw siya. Pero wala sa kanya ang huling tatlong katangian. Hindi siya sexy, sopistikada at lalong hindi siya sosyal tumawa. Nagulat siya sa naisip. May balak ba siyang maging girlfriend ni Adrian? Napailing tuloy siya. Nagtataka namang nakatingin sa kanya si Aiza. Bakit maputla yata ang spaghetti nila rito? Naisip na lang niyang itanong yan. Carbonara yan, white sauce ang gamit. Paliwanag nito. Gusto mo ba ng spaghetti with meatballs? Umiling siya. Okay na tong carbonara. Nang tikman niya iyon ay ayos naman ang lasa. Ipinagpasalamat niyang hindi nahalata ni Aiza ang tunay na iniisip niya kanina. Mabuti na lang at hindi ito mind reader. Nakakahiya. Napatda si Lenny sa kinatatayuan niya nang makita kung sino ang nasa komedor. Naalimpungatan siya at nakaramdam ng uhaw kaya bumaba siya. Hindi niya inaasahang madarat nandoon si Adrian. Ang tanging suot nito ay isang maikling shorts. Nakatalikod ito sa kanya. Umiinom ito. Sa harap nito ay may pitchel ng malamig na tubig. Pinagsawa niya ang mga mata rito na para bang isa itong larawan. Sa ilang beses nilang pagkikita ay lagi itong nakasuot ng formal na pang opisina. Pero ngayong nakita niya ito ay natuklasan niyang maganda ang katawan nito. Sa wika nga ni Milet, pang Prince Charming ang dating. Marahil ay naramdaman nitong may nagmamasi dito dahil pumihit ito paharap sa kanya. Takbo! Sigaw ng isip niya. Pero napako na siya sa kinatatayuan. Ilang sandaling nanatiling nakatitig lang sa kanya si Adrian. Pumagod ang mga mata nito sa kabuuan niya. Bahagyang nakakunot ang noo nito. Parang kinikilala siya. Lenny? Tila nag-aalangang sabi nito. Muli siyang pinasadahan nito ng tingin. Paghanga ba ang nakita niya sa mga mata nito? Ipinilig niya ang ulo. Nauuhaw kasi ako, sabi niya. Gusto niyang batukan ang sarili kung bakit iyon ang sinabi niya. Lumapit ito sa counter at kumuha ng baso. Nagsalin ito ng tubig at iniabot sa kanya. Nanginginig ang kamay na inabot niya iyon. Inisang lagok niya ang laman ng baso. Want some more? Amused na tanong nito. Tumango siya. Hindi
niya alam kung bakit parang tuyong-tuyo ang lalamunan niya. Inisang lagok uli niya ang baso ng tubig na inabot nito. Kahit paano ay gumaan na ang pakiramdam niya. Hindi ka ba ibinili ni Aiza ng pantulog? Tanong nito. Ibinili, hindi ko palang ginagamit. Sagot niya. Niyuko niya ang sarili. Duster pa rin ang suot niya dahil doon siya sanay. Nang isukat niya kanina ang mga pantulog na binili ni Aiza ay hindi niya kayang isuot iyon. Masyadong manipis ang mga iyon na halos wala nang itinago. Pwede ba kitang makausap? Tanong niya kay Adrian. It's 12 midnight. Maaga pa ang pasok. Lagi na lang ganyan ang katwiran mo. Pasensya ka na kung palagay mo, laging wrong timing ang pakikipag-usap ko sa'yo. Pero gustuhin man kitang kausapin sa umaga, hindi naman kita mahagilap. Kailangan ko pa bang humingi ng appointment sa sekretarya mo para lang makausap kita? Sandaling natigagal ito. Sinamantala niya iyon. Gusto kong malinawan kung ano ba talaga ang trabaho ko rito. Personal assistant ka ni Aiza. Sagot nito. Iyon nga ang narinig niyang sinabi ni Lily noon. Ano bang trabaho nun? You'll accompany Aiza wherever she goes. You should see to it na maayos ang pag-aaral niya at hindi siya nagbubulakbol lang. Paliwanag ni Adrian. Ganoon lang? Ganoon lang. Trabaho ba iyon? Hindi naman trabaho ang tingin niya roon dahil nag-e-enjoy siyang kausap si Aiza. Ano ang gagawin ko kapag nasa eskwelahan si Aiza? Tanong niya. Iyon naman talaga ang pinoproblema niya. Nababagot siya sa mga sandaling wala siyang kasama at nag-iisa sa bahay. Hindi ako sanay nang walang ginagawa. Saglit na tila nag-isip ito. Very well. Bukas na bukas ay may gagawin ka na sa mga oras na nasa eskwelahan si Aiza. It's related to your work. Ano yun? Curious na tanong niya. You'll see. Sagot nito. Naghikab ito. We better go back to sleep, Lenny. Be ready for tomorrow. Mauna ka na, iinom pa uli ako. Sabi niya. Morning then. Paalam nito. Morning. Sagot niya. Sinundan niya ito ng tingin hanggang mawala ito roon. Hindi pa man ay excited na siya para mamaya. Sa wakas ay magiging makabuluhan na rin ang mga oras niya. Niloloko mo ba ako talaga? Nag-angat ng mukha si Adrian mula sa dokumentong binabasa nito. Nang malaman ni Lenny mula sa maid na nasa library si Adrian, ay hindi siya nag-atubiling puntahan ito. Nakakaisang katok pa lang siya ay binuksan na niya ang pinto. How was your first day in school? Tanong nito. Lalong nagdagdagan ng inis niya para dito. Nakuha pa siyang ngitian ng Herodes na ito. School ka dyan? Nang gigigil na sabi niya. Akala ko ba may kinalaman sa trabaho ko para kay Aiza ang gagawin ko ngayong araw na to? Kaninang umaga ay ipinahatid siya nito ng driver sa Cora Doloroso. Sa labis na pagkagulat niya. Noong umaga ay inorient siya tungkol sa etiquette, social graces at kung ano-ano pa. Pagdating naman ng hapon ay ang paggamit ng iba't ibang klase ng kubyertos ang itinuro sa kanya. Bukas naman daw ay ang tungkol sa posture at proper walking ang ituturo sa kanya. Nagkukukot ang loob niya dahil hindi man lang siya binigyan ng warning ni Adrian na doon pala siya dadalhin ng driver nito. Para siyang isang sundalong wala pang training na isinabak agad sa gyera. Malapit na ang semestral break ni Aiza. Siguradong marami siyang dadaluhang social functions. At bilang personal assistant niya, dapat lang nakasama ka niya. Gusto mo bang mapahiya dahil hindi ka marunong gumamit ng mga kubyertos? Paliwanag nito. Nasaktan siya sa sinabi nito. Aminado siyang wala siyang alam sa pakikisalamuha sa mga tao. Malay ba naman niyang bukod pala sa kutsara at tinidor ay may iba pa palang kubyertos na ginagamit sa pagkain. Kanina lang niya nalaman iyon. I'm sorry. Hinging pa umanhin ito.
Marahil ay nahalata ang pananahimik niya. Okay lang, totoo naman yun eh. High school lang ang natapos niya. Totoo ring wala siyang alam kung paano kumilos sa harap ng mga taong kabilang sa alta sosyedad. Pero hindi niya maalis ang tampong nararamdaman niya ng mga sandaling iyon. Para bang isang reality check para sa kanya ang sinabi nito. Ang tanga niya para isipin kahit isang saglit na may paghanga ito sa kanya. Sige, matutulog na uli ako. Paalam niya rito. Mabilis na tumalikod siya dahil nag-iinit ang sulok ng mga mata niya. Nakakailang hakbang pa lang siya nang tawagin siya nito. Huminto siya pero hindi siya lumingon. Believe me, Lenny, kakailanganin mo sa darating na panahon ang mga bagay na matututuhan mo roon, sabi nito. Tumango na lang siya. Mabigat ang mga hakbang na bumalik siya sa kwarto. Iisa ang dahilan kung bakit naroon siya sa palasyong iyon. Para kay Aiza. Hindi siya dapat nagpapadala sa mga kwentong pang fairy tale. Ngayon ay nauunawaan na niya kung bakit kailangan pa nilang mamili ng mga bagong damit at ng sosyal na pantulog. Pati na rin ang pag-e-enroll nito sa kanya sa Cora Doloroso. Iyon ay para ibagay siya sa mundong ginagalawan ni Aiza bilang bahagi ng trabaho niya. Hinayaan ni Lenny si Aiza sa pananahimik nito. Niyaya siya nitong dumalaw sa musoleo ng pamilya nito sa Manila Memorial Park. Hindi siya sanay na makitang ganoon ito. Tahimik lang ito habang nakatunghay sa puntod ng mga magulang. Kahit nakasalaming di kulay ito, alam niyang umiiyak ito dahil sa paminsan-minsang pagpupunas nito ng mga pisngi. I miss them so much, sabi nito maya-maya. Hindi siya kumibo. Nangangapa pa siya ng dapat sabihin. Sa tagal ng pagsasama nila ni Aiza, sanay siyang laging masaya ito. Kaya ang marinig na ganoon ang tono nito ay bago para sa kanya. Noong mamatay sila, pakiramdam ko, naiwan akong mag-isa. Sa pagkakataong iyon ay hindi niya magawang kontrahin iyon. Saksi siya kung paanong halos hindi ito magkita at si Adrian. Laging silang dalawa lang ang magkasama. Nalaman niyang wala ng ibang kamag-anak ang mga ito sa Pilipinas dahil lahat ay sa ibang bansa na nakabase. Kaya siguro kung kani-kaninong kaibigan ko hinanap ang company na kailangan ko. I knew I had to fill up that space in my life. Malungkot na sabi nito. Bakit kasi naghahanap ka pa? Bakit hindi mo nalang sinubukang maging close kayo ni Adrian? Hindi niya alam kung pang ilang beses na niyang iginiit doon ang ideyang iyon. Halos isang buwan ka nang nakatira sa bahay namin. Siguro naman ay alam mo na ang sagot sa tanong mong yan. Naisip niya si Adrian. Kung tutuusin ay ito ang dapat na gumawa ng paraan para magkalapit ito at ang kapatid. Pero masyado itong abala sa negosyo. Tama na nga ang drama, sabi ni Aiza. Wala na namang dahilan para malungkot pa ako. I have you here beside me. Gusto niyang sabihin hindi naman siya habang buhay na naroon sa tabi nito. Na darating ang pagkakataong kakailanganin na rin niyang umalis. Pero hindi niya kayang sabihin iyon dito. Masaya siya kapag nakikita niyang masaya ito. Itinuring na niya itong nakababatang kapatid. Kumusta nga pala ang nanay mo? Kapag kuwan ay tanong nito. Napangiti siya. Sumagot na siya sa sulat ko. Nalaman niyang maayos naman ang kalagayan ng nanay niya sa Hong Kong. Nagtatanong ito kung bakit iba na ang address niya. Sinabi na lang niyang nakahanap siya ng pansamantalang trabaho. Ipinagpasalamat niyang hindi pa ito nag-uusisa tungkol sa pag-aaral niya. Pipilitin niyang makabalik sa pag-aaral bago ito umuwi. Sinabi mo na ba ang pinagkagawa sa iyo ng tita at pinsan mo? Tanong ni Aiza. Umiling siya. Hindi na naman kailangang sabihin iyon sa kanya. Ayokong mag-alala siya roon. Sapat nang may komunikasyon na kami ngayon. Halatang hindi ito kumbinsido sa desisyon niya, ngunit hindi na ito nagsalita. Nang pagmasdan niya ito,
Nakita niyang bumalik na naman ang lungkot sa maamong mukha nito habang nakatingin sa puntod ng mga magulang. Kung tutuusin, ay utang niya rito kung bakit maayos na ang lahat sa pagitan nila ng kanyang ina. Dapat lang sigurong ibalik niya rito ang kaligayahang nararamdaman niya. Sa pagkakataong iyon ay may ideyang naglalaro sa isip niya kung paano gagawin iyon. "Miss Buwan, you may come inside." Nakangiting sabi ng sekretarya kay Lenny. Sinuklian niya ang ngiti nito. Ipinagpasalamat niyang seneryoso naman niya ang leksyon niya. Pati na rin ang mga natutuhan niya sa speech power. Nagbigay iyon ng kumpiyansa sa kanyang makihalubilo sa kahit na sinong tao. Hiningi niya ang address ng opisina ni Adrian kay Aiza. Kung nagtaka man ito ay hindi ito nag-usisa pa. Bago niya buksan ang nakapinid na pinto ay huminga muna siya ng malalim. Nang pumasok siya ay nakatingin na sa gawin niya si Adrian. Saglit na pinasadahan siya nito ng tingin. Tila nasiyahan naman ito sa hitsura niya. Hindi na siya nakasimpleng duster lang. Bago siya pumunta roon para kausapin ito, ay siniguro niyang maayos ang hitsura niya. She was meeting with the president of the #1 telecommunications company in the country. Tama lang na paghandaan niya iyon. Pinili niyang isuot ang isang fuchsia tube dress na binili ni Aiza para sa kanya. Bahagya na lang umabot sa tuhod niya ang haba niyon. Pinatungan lang niya iyon ng isang beige jacket. Isang white tee-strap shoes naman ang isunuot niya sa mga paa. "This is a surprise, Lenny," sabi ni Adrian. "Please have a seat." Itinuro nito ang sleek chair sa tapat ng mesa nito. Mabagal ang mga hakbang na tinungo niya iyon. "It's been a month since you started working for Aiza. Perhaps, gusto mong i-discuss ang tungkol sa sweldo mo. I'm sorry if I overlooked it. Masyadong maraming trabaho. Hindi tungkol sa sweldo ang ipinarito ko," sabi niya. Nagtatanong ang mga matang tiningnan siya nito. "Gusto kong pag-usapan natin si Aiza," sabi niya. Bahagyang kumunot ang noo nito. "Bakit? May problema ba?" "Dati ka nang may problema sa kanya," sagot niya. "Pero siguro, nasanay ka nang iniignora iyon kung ang problema ay tungkol sa nag-iisa mong kapatid." "Anong ibig mong sabihin?" Hindi niya alam kung talaga bang hindi nito alam ang tungkol doon o talagang nagbubulag-bulagan ito. "Kailangan ka ng kapatid mo. She needs your company," sabi niya. "That's the reason why I hired you. For her to have company." Umiling siya. "Hindi ako ang kailangan niya. Ang kailangan niya ay isang kapamilya." Nalulungkot siya. "Bakit siya malulungkot? She already has everything." "Tama ka. Nasa kanya na ang lahat, maliban sa pagmamahal at panahon ng nag-iisang kapatid niya." Hindi siya makapaniwala sa argumento nito. Talaga bang ang basehan nito ng pagiging masaya ng isang tao ay mga material na bagay? "But I do love her." Depensa nito. Natawa siya ng mapakala. Hindi masyadong halata. Tumigil lang siya sa pagtawa nang mahalatang seryosong nakatingin ito sa kanya. "Kahit na anong sabihin mo, Lenny, mahal ko ang kapatid ko. Bakit hindi ko siya mamahalin gayong kaming dalawa na lang ang natitira sa mundo?" "Exactly," sabi niya. "Kayong dalawa na nga lang pero hindi ka pa makahanap ng time para sa kanya." "Nakita mo ba ang mga empleyado sa building na to, Lenny?" Tumango siya. Hindi niya makita ang koneksyon niyon sa pinag-uusapan nila. Lahat sila umaasa sa pagpapatakbo ko sa kumpanyang ito. "Not to mention our employees all over the country," sabi nito. "Mula nang mamatay si Papa, sa akin na atang ang pagpapatakbo nito. I just can't afford to fail. I can't afford to be relaxed. Baka sa pamamahinga ko, makita ko na lang na wala ng trabaho ang maraming empleyadong umaasa sa akin." Paliwanag nito. "The least I could ask from Aina is to understand me. After all, magiging bahagi rin siya ng kumpanyang ito kapag nakagraduate na siya.
Dito nakasalalay ang kinabukasan naming dalawa. Alam mo ba kung kailan ang birthday ni Aiza? Tanong niya. But of course, his voice trailed off. Itinirik nito ang mga mata sa kisame. Pumalatak siya. Nag-iisa mong kapatid pero hindi mo matandaan kung kailan ang birthday niya. Paano kung lumapit siya sa iyo at sabihing magpapakasal na siya? Nakita niyang nagulat ito. Kumunot ang noo nito. She's only 17. She can't get married. She's still a minor. Saka wala naman siyang boyfriend, di ba? Napangiti siya dahil baka sa boses nito ang pag-aalangan sa sinabi. Alam mo, nakakatawa ka. Ikaw ang presidente ng maunlad na kumpanyang ito. Ibig sabihin, matalino ka. Marami kang alam. Pero pag may nagtanong sa'yo tungkol sa kapatid mo, nasisiguro kung wala kang maisasagot. Matamang pinagmasdan siya nito. What are you trying to point out, Lenny? Ano ang alam mo tungkol sa balak na pagpapakasal ni Aiza? Hindi siya magpapakasal. Gusto ko lang magbigay sa iyo ng isang senaryo kung saan mawawala siya sa buhay mo. Paano kung magpakasal na nga siya ngayon? Hindi ka man lang ba manghihinayag na hindi kayo nagkaroon ng pagkakataong magkakilala man lang? Paliwanag niya. Hindi ko sinasabing pabayaan mo ang kumpanya niyo dahil kay Aiza. Patuloy niya. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo siya ng panahon. She deserves it. After all, ikaw na rin ang nagsabing siya na lang ang natitira mong pamilya. At sinisiguro ko sa iyong hindi ka magsisisi. Aiza is a wonderful person. Maswerte ka sa pagkakaroon ng kapatid na kagaya niya. Hindi lahat ng tao ay nagkaroon ng kapatid na kagaya niya. Hindi ito nagsalita. Nanatiling formal ang ekspresyon ng mukha nito. Hindi tuloy niya alam kung tumalab ba ang mga sinasabi niya rito. Tumayo na siya. Alam kong napaka-busy mong tao. Naging busy ka buong buhay mo. Hindi ka ba napapagod? Sabi niya. Maybe it's time to stop and smell the daisies. Natutuhan niya ang linyang iyon sa speech power. Pagkasabi niyon ay tumalikod na siya. Habang palabas siya ng opisina nito ay naka-cross finger siya. Sana ay umepekto ang sinabi niya rito. Para naman maging masaya si Aiza. Tulad ng dati ay hindi umiimik si Gina habang inilalapag sa garden set ang merienda na ipinakuha rito ni Aiza. Ni hindi ito tumitingin kay Lenny. Nasanay na siya sa pakikitungo nito. Sa lahat ng katulong doon, ito lang ang bukod tanging hindi niya kasundo. Hindi dahil sa hindi niya sinubukan, kundi talagang hindi palagay ang loob nito sa kanya kaya hindi na niya ipinilit ang sarili. Ibinaling na lang niya ang atensyon sa lumalangoy na si Aiza. Niyaya siya nitong mag-swimming sila. Umahon na siya dahil hindi na niya matagalan ang lamig ng tubig sa pool. Senyorita Charlene! Bulalas ni Gina. Kumaway pa ito habang nakatingin sa dako ng lanay. Malapad na malapad ang pagkakangiti nito. Nang sundan niya ang hinayo ng mga mata nito, nakita nga niya si Charlene na nakatayo sa may French door mula sa lanay. Kagaya noong una niyang makita ito, wala siyang makitang maipipintas sa anyo nito. Lumapit ito sa kanila. Ang tagal niyo pong hindi nakabalik dito, Senyorita Charlene. Sabi pa ni Gina rito. Hindi na kailangang hulaan na magkasundo ang mga ito. Ninitian din ito ni Charlene. Well, I've been busy lately. Pero wag kang mag-alala. I have every intention of renewing my friendship with Adrian. Ibig sabihin, mapapadalas ang pagdalaw ko rito. Mabuti naman po kung ganoon. Nasisiyahang sabi ni Gina. Tumingin sa kanya si Charlene. Saglit na nag-isip. Jenny, right? Lenny. Pagtatama niya. Oh, I'm sorry. I really have a problem memorizing names. Hindi niya alam kung bakit parang exaggerated ang paghingi nito ng paumanhin sa kanya. Totoo pala ang sinabi ni Aiza na dito ka nakatira. Isang buwan na siyang bisita rito. Sabad ni Gina.
Hindi nakaligtas sa kanya ang tila sarkasmo sa boses nito. Matagal na niyang napapansin na hindi aprobado rito ang pagtigil niya sa mansyon. Pero ngayon lang ito naglakas loob na magparunggit tungkol doon. Marahil ay dahil malapit ito kay Charlene. Bisita ko siya. Sabay-sabay silang napalingon kay Aiza. Akin na ang robe ko, Gina. Formal na utos nito sa katulong. Nagmamadaling kinuha ni Gina ang robe nito. Pagkasuot niyon ay umupo na ito sa tabi niya. Would you like to join us, Charlene? No, thank you. Tanggi nito. I'm here to see Adrian. Wala siya rito. Maagang pumapasok yun sa opisina. Sagot ni Aiza pagkatapos nitong sumimsim ng orange juice. Pero ang sabi ng sekretary niya, hindi raw pumasok si Adrian. Nagtatakang sabi ni Charlene. I haven't seen him, sabi ni Aiza. Bumaling ito kay Gina. Napansin mo ba kung pumasok si Kuya Adrian? Namalengke po ako kaninang umaga kaya hindi ko po alam kung pumasok siya. Parang maamong tupang sagot nito. Hindi bali na, I'll try to call him up again at his office, sabi ni Charlene. Are you sure you don't want to join us? Paniniyak ni Aiza. Umiling si Charlene. Some other time perhaps. I'll see you soon. Tumalikod na ito. Bye! Nakangiting pahabol ni Aiza rito. Senyorita Aiza, may iuutos pa po ba kayo? Tanong ni Gina. Wala na, pumasok ka na sa loob. Sagot ni Aiza. Nagmamadaling umagapay si Gina kay Charlene. Sana hindi na siya balikan ni Kuya Adrian. Sabi ni Aiza nang tuluyang mawala ang mga ito sa paningin nila. Bakit naman? Napakaganda niya, sopistikada, mukha pang mabait. Bagay sila ng kuya mo. Parang tinutusok ng aspile ang dibdib niya habang sinasabi iyon. She's too good to be true. Ipinagtaka niya iyon. Halatang hindi nito gusto ang babae. Paano mo nalaman? Akala ko pa naman close kayo. Wala akong naging kaklose sa mga naging girlfriends ni kuya. And how did I know? Well, I told you it's my gift. Alam ko kung sino ang totoo at kung sino ang plastic. And with Charlene's case, I don't like her. Hinal na sabi nito. Hindi na siya kumibo. Ipinagpatuloy na lang niya ang pagkain ng merienda. Kahit ano pa ang sabihin ni Aiza, kung gusto ni Adrian na balikan si Charlene ay wala itong magagawa. Pribilehiyo ni Adrian na gawing girlfriend ang sino mang gustuhin nito. Ang swerte mo talaga, Lenny, sabi ni Tita Edna habang maganang kumakain. May tumalsik pang butil ng kanin mula sa bibig nito nang magsalita. Nang hihingi ng paumanhin ang tinging ibinigay niya kay Aiza na bahagyang ngumiwi sa nakita. Nakakamay si Tita Edna habang kumakain. Sa araw na iyon ay dumagsa yata ang mga hindi ka nais-nais na bisita sa mansyon. Kaninang umaga ay si Charlene. Ngayon naman ay sina Tita Edna at Lily. Walang pasabing bigla na lang dumating ang mga ito sa oras ng pananghalian. Bigla ay parang gusto niyang sisihin si Adrian kung bakit ibinigay pa nito sa tiyahin niya ang address ng bahay nito. Ang sabi ko nga rito kay Lily ay maging mabait para naman matulad ang kapalaran sa iyo. Patuloy pa ni Tita Edna na kumuha pa ng hita ng manok. Ni hindi ito gumamit ng serving spoon. Kinamay nito ang pagkuha roon. Parang palasyo pala ang tinirahan mo rito, pinsan. Sabi naman ni Lily. Unang pagkakataon yata iyon na kinilala siya nito bilang pinsan. Medyo mas demure naman ito sa pagkain kumpara kay Tita Edna. Pero umaapaw din ang plato nito sa pagkain. Kaya naman pala hindi ka man lang nadadalaw sa bahay. Bakit parang hindi kayo kumakain? Una ni Tita Edna sa kanila. Medyo busog pa kami, sagot ni Aiza. Paano kung hindi natin maubos ang pagkain ito? Tanong pa ni Tita Edna. 3 putahe ang nakahain sa hapag. Pwede kayong magbalot para may maiuwi kayo, sagot ni Aiza. Mabuti pa nga kaysa masayang lang ang mga ito.
Nasisiyahang sabi ni Tita Edna. Bahagya na lang silang nakakain ni Aiza. Tila pareho silang nabusog sa nakikitang gana sa pagkain ng mga ito. Adrian, iho! Nagulat pa si Lenny nang makitang inilapag ni Tita Edna sa center table ang nakabalot na pagkain at ilang groceries na ipinabaon ni Aiza rito. Parang close na yumaka pa ito kay Adrian at nakipagbeso-beso pagkatapos. Halatang nagulat din si Adrian pero tinanggap nito ang gesture na iyon ng tiyahin niya. Napadalaw kayo? Tanong nito. Bahagya lang nitong sinulyapan ang nagpapakyut na si Lily. Baka kasi may ipapahulog na sulat si Lenny para sa nanay niya. Sagot ni Tita Edna. Nagkatinginan sila ni Aiza. Saka gusto ko na ring masigurong maayos ang kalagayan ni Lenny rito. Nag-aalala kasi ako na hindi man lang siya dumadalaw sa bahay. Dagdag pa nito. Gusto niyang mapaismid sa sinabi nito. Parang totoong-totoo ang concern nito para sa kanya. Mabuti pala at nag-abot tayo. Ipapaalala ko na rin sa iyo ang pangako mo ng trabaho para kay Lily. Hirit pa ni Tita Edna. Napailing na lang siya sa pagiging garapal ng tiyahin. Hanggang makakahirit ay talagang mangmomolest siya ito. Titingnan ko ho, sabi ni Adrian. Nakahalata naman yata si Tita Edna kaya hindi na ito nagpilit. Paano? Tutuloy na kami. Medyo malayo pa ang lalakarin namin ni Lily palabas. Sabi nito at muling dinampot ang mga pabaon na nasa center table. Nakita niyang dumukot si Adrian mula sa bulsa ng suot nitong slacks. Inilabas nito ang wallet at kumuha ng pera. Iniabot nito iyon sa Tita Edna niya. Walang pagtangging kinuha iyon ni Tita Edna. Salamat Adrian, sabi nito. Agad na isinilid nito ang pera sa bulsa. Walang anuman, magtaksi na ho kayo palabas. Bilin pa ni Adrian. Inihatid nila ni Aiza ang mga ito hanggang sa pinto. Babalik na lang kami. O kaya ay kayo naman ang dumalaw sa bahay, sabi ni Tita Edna. Tango lang ang isinagot niya. Nadismaya siya sa ugali ng mga ito. Kung maaari lang niyang pagbawalan ang mga ito sa pagpunta roon ay ginawa na niya. Nakakahiya kina Adrian at Aiza. Pagbalik nila ay nakita niyang naroon pa rin sa sala si Adrian. Waring sadyang hinihintay sila. Ibawas mo na lang sa sweldo ko ang ibinigay mo kay Tita Edna, sabi niya. Ayaw niyang magkaroon ng utang na loob dito. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Mag-empake na kayo ng mga gamit nyo. Magbabakasyon tayo sa rest house sa Batangas. Anunsyo nito. Nagtatakang nagkatinginan sila ni Aiza. Himala talaga ng mga himala. Hindi makapaniwalang sabi ni Aiza. Ano kaya ang nakain ni Kuya at naisip niyang magbakasyon tayo rito? Sandaling nilingon ito ni Lenny. Patagilid na nakahiga ito sa kama, paharap sa kanya. Nakasapo ang isang kamay nito sa ulo at nakatukod ang siko sa kama. Bakit? Hindi mo ba gustong magbakasyon dito? Tanong niya habang isinasalansan ang mga dalang damit sa closet. Are you kidding? Dito kami madalas magbakasyon ni na Mama. This place is our haven, sagot nito. Nang makita niya ang rest house ng mga ito na nakatayo paharap sa dagat, agad na nagustuhan niya ang lugar. Parang payapang-payapa roon. Gusto niyang batiin si Adrian sa pagpili nito sa lugar na iyon para maayos ang gusot sa pagitan nito at ni Aiza. Maliban sa mag-asawang katiwala na sumalubong sa kanilang pagdating, ay malayo ang susunod na bahay. Bukod pa roon ay hindi kalakihan ang rest house na iyon. 3 kwarto lang ang nakita niya kumpara sa may 11 yatang kwarto sa mansyon. Ano nga kayang binabalak ni Kuya Adrian? Tanong pa ni Aiza. Baka naman sa wakas ay nakaramdam din ng pagod ang kuya mo sa walang tigil niyang pagtatrabaho. Sabi na lang niya. Siguro nga. Ngunit tila hindi ito kumbinsido. Naramdaman niyang tumayo na ito. Naghihikab na ito nang lumapit sa kanya. The air is inviting me to sleep.
I suggest na magpahinga ka na rin muna. Gigisingin na lang nila tayo kapag nakahanda na ang hapunan. Okay, sige. Sagot niya. Napagod din kasi siya sa biyahe. Pagkaayos ng mga gamit ay nahiga na rin siya sa malambot na kama. Hinayaan na niyang bukas ang mga bintana para malayang makapasok ang hangin. Ilang sandali pa ay para na siyang iniuugoy ng hangin. Eksaktong 7:00 nang kumatok si Aling Lagring sa pinto ng silid at sinabing nakahanda na ang hapunan. Si Aling Lagring ang katiwala roon. Nadatnan na niya sa komedor sina Adrian at Aiza, ngunit hindi nag-uusap ang mga ito. Noong nabubuhay pa si Mama, madalas kami mag-jogging sa tabing dagat tuwing umaga. Sabi ni Aiza nang kumakain na sila. Talaga? Sabi niya. Nakatingin siya kay Adrian na noon ay tahimik lang na sumusubo ng pagkain. Pag-jogging tayo bukas. Yaya ni Aiza sa kanya. Sige. Gusto na niyang tapakan ang paa ni Adrian sa ilalim ng mesa dahil wala man lang yata itong balak na makihalo sa usapan nila. Paano ito makakasundo ang kapatid kung hindi naman ito nagtatangkang magsalita? Great! I know you will enjoy it. Nasisiyahang sabi ni Aiza. After dinner, we better go to sleep. Kailangang nasa tabing dagat na tayo bago sumikat ang araw. Ngiti lang ang isinagot niya rito. Nang sulyapan niya si Adrian, ay nagtama ang kanilang mga mata. Hindi niya alam kung expressive ang mga mata niya, pero sana ay nakuha nito ang gusto niyang iparating. Siguro'y mas dapat niyang hilinging sana'y hindi ito manhid. Mukhang seryoso nga si Aiza sa pagja-jogging dahil madaling araw pa lang ay kumakatok na ito sa silid niya. Pero hindi niya ito nilabas. Hindi dahil ayaw niyang sumama ritong mag-jogging, kundi dahil gusto niyang bigyan ito at si Adrian ng pagkakataong magkasarilinan. Manang Lagring, si Aiza po. Tanong ni Lenny nang lumabas siya ng silid niya. Naghahanda ito ng almusal na mga sandaling iyon. Nakita ko kaninang magkasama sila ni Adrian lumabas ng bahay. Tansya ko'y tatakbo sa tabing dagat. Sagot nito. Napangiti siya. Umaasa siyang hindi sasayangin ni Adrian ang weekend na iyon para kahit paano ay makipag-ayos kay Aiza. Natutuwa siyang malaman na inuumpisahan na nito iyon ngayon. What a disgrace! The president and CEO of Lynx Telecom wearing an apron? Pumapalatak na sabi ni Aiza. Kumunot ang noo ni Lenny sa narinig. Binilisan tuloy niya ang paghakbang papunta sa kusina. Watch me. Narinig naman niyang sabi ni Adrian. Napatigil siya sa tapat ng swinging door sa kusina nang makita si Adrian. Nakatukod ang dalawang kamay nito sa mesa. Nakatunghay sa isang libro na nakapatong doon. Sa likod nito ay umuusok ang nakasalang na kaldero sa kalan. At talagang kumpleto ka pa sa props, ha? Natatawang sabi ni Aiza na nakaupo naman sa isang silya at aliw na pinapanood ang kapatid. Pumaplo sa puso niya ang nadat ng eksena. Kasyual na nagbibiruan ang mga ito. Tatalikod na sana siya nang mapansin siya ni Adrian. Ang mabuti pa, isama mo muna si Aiza of Lenny. Para hindi nang gugulo yan sa pag-eksperimento ko rito. Sabi ni Adrian na kumindat pa sa kanya. Pagkatapos ay nginitian pa siya. Parang nagwala sa kinalalagyan niyon ang puso niya dahil doon. Parang nanlambot din ang mga tuhod niya. Agad na lumapit siya kay Aiza at humawak sa sandala ng silyang inuupuan nito. Sinaway rin niya ang sarili. Hindi siya dapat kiligin dahil lang sa isang simpleng kindat. Sa lugar nila ay marami ng binata ang kumindat sa kanya. Pero hindi si Adrian ang mga yon. Katwiran ang isip niya. So, ano naman ang kaibahan ng mga binatang iyon kay Adrian? Ipinilig niya ang ulo. Nang tingnan niya si Adrian ay ibinalik na nito sa binabasang libro ang atensyon. Habang tinitingnan niya ito ay lumilinaw sa kanya kung ano nga ba ang kaibahan nito sa mga binatang kumikindat sa kanya sa lugar nila.
Pagsamasamahin man ang lahat ng lalaking nagkagusto sa kanya sa lugar nila, lalabas pa ring mas gwapo, mas mayaman, mas makisig, mas magandang magdala ng damit at mas simpatiko si Adrian kaysa sa mga ito. Pero hindi iyon ang dahilan ng kalamangan nito sa iba. Lamang ito dahil ito ang gusto niya. May palagay nga siyang higit pa roon ang nararamdaman niya. Kung bakit at paano nangyari iyon ay hindi niya alam. Isa pang kaibahan ni Adrian ay masyado itong malayo para sa kanya. Hindi sila bagay. Hindi kailanman mapapasa kanya ang isang katulad nito. Naputol lang ang pag-iisip niya nang tapikin siya ni Aiza. Nasa mukha nito ang pagtataka ng tina niya. Ano ngang sinasabi mo, Aiza? Napahiyang tanong niya. Si kuya, pati si Lenny ay nasyak sa itsura mo, sabi ni Aiza. Bahagyang nakaramdam siya ng relief sa maling pakahulugan nito sa pagkatulala niya habang nakatitig kay Adrian kanina. Bagay ba kay kuya ang maging chef, Lenny? Napatingin siya kay Adrian. Nakatingin din ito sa kanya. Bakit naman hindi? Sabi niya. Lihim niyang nahiling na sana ay pasable ang naging sagot niya. You're just indulging him, kontra ni Aiza. Muli nitong tinudyo si Adrian. Bakit naman kasi kailangan mo pag gumamit ng cookbook, kuya? Nilagang baka lang naman ang niluluto mo. Alam mo namang first time kong susubukang magluto. And I know this is your favorite. Ayokong mapahiya sa'yo, sagot ni Adrian. Hindi nakaila sa kanya ang fondness sa mga mata nito para sa kapatid nang tingnan nito si Aiza. Just wait and see. Pagyayabang pa nito. Lenny, yayain mo na nga yan. Hindi ako makapag-concentrate sa pagluluto ko. Dinampot nito ang sandok at hinalo ang nasa kaldero. She found him cute. Malayo ang hitsura nito sa corporate look na lagi niyang nakikita rito. T-shirt na puti at cargo shorts lang ang suot nito. Pero nagbigay iyon ng relax na aura dito. Nagmukha itong bata. Tumayo na si Aiza. Just make sure that it's edible, kuya. Natatawang sabi nito bago siya niyaya. Bago tuluyang lumabas ng kusina, ay nilingon niya si Adrian. Nakatitig din ito sa kanya. Hindi niya kayang bigyan ng pangalan ang nakikita niya sa mga mata nito. At ayaw niyang bigyan iyon ng sariling pakahulugan. Baka umasa siya. Isang matipid na ngiti ang ibinigay niya rito bago tumalikod. Salamat, Lenny, sabi ni Aiza sa kanya. Nakaupo ito sa tumba-tumba sa loob ng kwartong ginagamit niya. Siya naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Salamat saan? Nagtatakang tanong niya. Para sa opportunity na to, I know in due time, magiging close na kami ni kuya. He's making an effort, sagot nito. Iyon ay dahil binigyan mo rin siya ng pagkakataon, sabi niya. Bumuntong hininga ito. Na-realize ko, sinisisi ko si kuya sa hindi namin pagiging close. Kung tutuusin ay may kasalanan din ako. I was so convinced in blaming him for being so busy and having no time for me. Pero ganoon din naman ako sa kanya. I never saw his effort to bridge the gap between us. I guess I enjoyed being a brat too much. Hindi pa naman huli ang lahat para maging close kayo. At sa nakikita ko, hindi magtatagal ay magiging ganap na ang closeness ninyong magkapatid. Nasisiyahang sabi niya. Nakangiting tiningnan siya ni Aiza. It's as if someone waved a magic wand on us. Napangiti rin siya. Ngayon lang niya nalaman na naniniwala rin pala ito sa fairy tale characters. Hindi ako fairy godmother, sabi niya rito. Nagkibit balikat ito. I just wish na masarap ang niluluto ni kuya. Kung hindi ay aalaskahin ko talaga siya. Kontentong nahiga siya sa kama. Kung mayroon siguro siyang maipagmamalaki sa buhay, iyon ay ang naging saksi siya sa pagkakasundo ng mga ito.
At kung dumating ang pagkakataong kailangan niyang umalis sa buhay ng mga ito, alam niyang maligaya niyang iiwan ang mga ito. Pinuno ni Lenny ng hangin ang dibdib niya. Hindi siya makatulog kaya ipinasya niyang lumabas ng kwarto at pagmasdan ang paligid. Mula sa veranda na kinaroroonan niya ay tanaw niya ang kagandahan ng lugar. Nakatanaw siya sa dagat. Tahimik na tahimik ang paligid maliban sa mabining paghampas ng alon sa dalampasigan. Kumikislap ang tubig sa tama ng sinag na buwan. Naalala niya ang pinanggalingan nila. Nasa tabing dagat din ang bahay nila roon. Hindi maiiwasang maalala rin niya ang tatay niya. Sa kabila ng mapapait na dinanas nila ng nanay niya sa kamay nito, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala para dito. Mula nang umalis ang nanay niya, ay wala na siyang naging balita patungkol sa kanyang ama. Tuluyan na rin itong pinutol ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ang huling balita nila ay may iba na itong kinakasama. Humugot siya ng malalim na hininga. Nahiling niya na sana ay mapabuti na ito. Ang haba nun napapitlag siya. Halos mapigil niya ang hininga nang malingunan si Adrian na papalapit sa kanya. Nakapadyama ito, bahagyang gulo ang buhok at mukhang galing sa pagtulog. Parang namagneto na siya sa pagkakatitig dito. He looked like a demigod. Nakabukas ang mga botones ng pajama top nito na nagpapakita ng matipunong dibdib nito. What was that for? Tanong nito nang tuluyang makalapit sa kanya. Ang alin? Nahihiyang nagbawi siya ng tingin. Itinutok niya ang mga mata sa malawak na karagatan. Mas safe kapag ganoon. Ang buntong hininga mo, sagot nito. Nakaramdam siya ng relief. Ang akala niya ay ang pagtitig niya rito ang itinatanong nito. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon kung sakali. Naalala ko lang tatay ko, sagot niya. Nasaan ba siya? Itinukod nito ang kamay sa pasimano ng veranda. Baka nasa Quezon. Baka? Hindi ka sigurado? Nagtatakang tanong nito. Hiwalay ang parents ko, paliwanag niya. Ayaw niya mag-elaborate ng mga sekreto ng kanilang pamilya. I see. How about your mother? Usisa pa nito. Kahit nagtataka kung bakit interesado ito sa family tree niya ay sinagot niya ito. Nasa Hong Kong, DH siya roon. I'm sorry, sabi nito. Natawa siya. Bakit ka nagsosorry? Hindi mo naman kasalanan nag-DH siya. Kailanman ay hindi siya naging bitter na iyon ang trabaho ng nanay niya. Hindi nito sinagot ang tanong niya. Ilang sandaling pareho silang nanatiling tahimik. Mabuti at naisipan mo magbakasyon, sabi niya. Gusto niyang basagin ang katahimikang namamagitan sa kanila. Kapag kasi tahimik ay mas nagiging aware siya sa presensya nito. Someone told me to stop and smell the daisies, sagot nito. Napangiti siya. Natutuhan ko lang yon sa isa sa mga lessons namin sa speech power, sabi niya. Pumihit ito paharap sa kanya at matamang pinagmasdan siya. You amaze me, Lenny. Bakit naman? Hindi niya alam kung saan ipopokus ang mga mata. Hindi niya kaya makipagtitigan dito. It amazes me how you make things so simple. Kung paanong nakakaya mong sabihin ang nasa isip mo without hesitation. Ang iba ay mangingiming pagsabihan ako sa mga pagkukulang ko kay Aiza, pero hindi ikaw. Parang gusto na naman niyang mapahiya sa sinabi nito. Masyado nga ba siyang naging atribida? Sorry kung naging pakialamera ako. Alam ko kasi ang pakiramdam ng nag-iisa, nang walang kapamilya. Oops, may kamag-anak nga pala ako. Bahaw na tumawa siya. Pero nahalata mo naman sigurong hindi kami close. Ang totoo, mas masakit iyong alam mong may kapamilya ka, pero parang wala rin.
Ayokong makitang malungkot si Aiza, gayong may paraan naman para hindi niya maramdaman iyon. Tama lang ang ginawa mong pagpaalala sa akin. Dahil sa sinabi mo, na-realize kong pagod na rin pala ako, that I've been taking care of the company for the longest time. Maybe it's time I take care of my sister. After all, she's the only one I have. Nginitian niya ito. Ipinagpasalamat niyang na-realize nito iyon ng maaga. Humakbang ito palapit sa kanya. Matamang nakatitig ito sa mukha niya. Para sayang itinulo sa kinatatayuan. Parang namamagneto siya sa pagkakatitig nito. Pakiramdam niya ay huminto siya sa paghinga nang itaas nito ang kamay at haplusin ang pisngi niya. Para siyang nangaligkig sa ginaw, gayong napakainit naman ang pakiramdam niya. You're very special, Lenny. Nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko, sa buhay namin ni Aiza. Halos pabulong na sabi nito. Ano ang ibig sabihin nito? Para bang hindi pa sapat ang panto-torture nito sa kanya. Dahan-dahan pang lumapit ang mukha nito. Ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing lumayo siya rito. Pero mas malakas ang nagsasabing hintayin niya ang susunod na mangyayari. Can I kiss an angel, Lenny? Paanas na tanong nito. Nararamdaman niya ang mainit na hininga nito na tumatama sa mukha niya. Ito ay isang prinsipeng mahirap abutin. Hindi tamang mag-ilusyon siyang may katugon ng anumang nararamdaman niya para dito. Pero sa kapirasong distansyang nakapagitan sa kanila, at siguro ay dahil na rin sa romantikong hatid ng kapaligiran, isinantabi niya ang ideyang iyon. Dahil ng mga sandaling iyon, kay lapit nito sa kanya. Kay lapit ng katuparan ng pangarap niya. Kay lapit ng Prince Charming na minamahal niya. Tumitig siya sa mga mata nito. Siguro nga ay kabaliwang isiping pag-ibig ang nakikita niya sa mga mata nito. Pero gusto niyang pagbigyan ang sarili na maging isang ilusyonada. Bahala na pagkatapos. Bahagya niyang itinaas ang mukha. Iyon lang marahil ang hinihintay nito at tuluyan ang tinawid nito ang distansya sa pagitan ng mga labi nila. Nang maglapat ang mga labi nila, ay tuluyan niyang isinara ang isip sa anumang bagay. Pinagbigyan niya ang sariling namnamin ang halik nito. After all, iyon ang first kiss niya. Napatigil si Lenny sa paghakbang nang makita si Adrian sa sala. Alam niyang siya ang hinihintay nito dahil kanina pa nauna sa tabing dagat si Aiza. Kung hindi nga lang ba natitiyak niyang magtatanong si Aiza kung bakit hindi siya sasama sa barbecue party sa tabing dagat gaya ng napag-usapan nila ng nagdaang gabi, ay hindi na talaga siya sasama. Sinadya niyang magpahuli sa pagpunta sa tabing dagat para iwasan si Adrian. Pagkatapos ng nangyari ng nagdaang gabi, ay hindi niya alam kung paano pakikiharapan ito. Ano ang isasagot niya kapag tinanong siya nito kung bakit siya pumayag na halikan nito? Alangan namang aminin niyang mahal niya ito. Tatalikod na sana siya para bumalik sa kusina nang tawagin siya nito. Napilitan siyang pumihit paharap. Alam naman niyang sa malaot madali ay kailangan na niyang harapin ang consequence ng naging kilos niya. Pero gusto pa niyang humingi ng kaunting panahon. Gusto niyang pag-aralang mabuti kung ano ang sasabihin niya rito sa muling paghaharap nila. Lenny, about last night. Surprise! Sabay silang napalingon sa gawi ng pinto. Ang nakangiting si Charlene ang naroon. Sa ilang beses nilang pagkikita nito, tuwi na ay para itong isang modelong rarampa sa stage. Kahit sa casual na tank top at hapit na jeans na suot nito, ay lutang na lutang ang kagandahan nito. Parang napasong binitiwan siya ni Adrian. Hi, sweetheart! Malambing na sabi ni Charlene kay Adrian. Lumapit ito kay Adrian. Para siyang nanonood ng pelikula sa sumunod na eksena. Ikinawit ni Charlene ang mga braso nito sa batok ni Adrian at walang sabi-sabing hinalikan sa mga labi ang huli. Hindi niya alam kung gaano katagal ang halikang iyon. Basta ang alam niya ay parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib niya dahil sa tagpong iyon. God! I miss those lips so much, sabi ni Charlene pagkatapos.
Pinunasan pa nito ang gilid ng mga labi ni Adrian. "Did you miss me, sweetheart?" Hindi sumagot si Adrian. Sa halip ay tumingin ito sa kanya. Iniiwas niya ang mga mata. Hindi niya gustong makita ang tila pagkaawa nito sa kanya. Pakiramdam niya ay namatay siya ng paulit-ulit sa sakit na naramdaman ng mga sandaling iyon. Pero mamamatay na muna siya kaysa ipahalata ang nararamdaman niya sa mga ito. "Oh, hi Lenny! Nandyan ka pala," ani Charlene. "Hello." Pilit nang ngumiti siya. "Excuse me, titingnan ko lang kung nakahanda na ang mga barbecue." Hindi na niya hinintay na sumagot ang mga ito dahil mabilis nang tinungo niya ang komedor. "Oh, you're having a barbecue party. Tamang-tama pala ang dating ko. I'm challenging you to a race, sweetheart, just like before." Excited na sabi ni Charlene kay Adrian. Just like before. Hindi iyon nakaligtas sa pandinig niya. Patunay lamang na dati ng bahagi ng buhay ni Adrian si Charlene. At hindi malayong madugtungan ang nakaraang iyon. Lalong nakadagdag iyon sa sakit na nararamdaman niya. Sinaway niya ang sarili. Alam niyang hindi kanya si Adrian at ang nangyari ng nagdaang gabi ay bahagi lang ng isang panaginip. Ng isang ilusyon. Oras na para gumising siya. Lumangoy lang ng kaunti si Lenny sa dagat pagkatapos ay agad ding umahon. Itinuon na lang niya ang atensyon sa pag-iihaw. Pinabalik na niya sa rest house si Manang Lagring at inako ang pag-iihaw. Hindi niya kayang panoorin ang paglalambingan ni Charlene at Adrian. Naka-two-piece bathing suit si Charlene. Kailanman ay hindi siya na-insecure sa kulay ng kanyang balat. Pero nang makita niya ang parang labanos sa kaputi ang balat ni Charlene ay parang gusto niyang mapahiya. Mukhang magkasundo na ang magkapatid sa wakas. Hindi niya na malayang nakalapit na pala si Charlene sa kanya. Nakangiti ito. Kung may isang bagay man siyang masasabi rito ay hindi niya ito nakitang nakasimangot. Tuwi na ay laging nakangiti ito sa kanya. "Mukha nga," sagot niya. Sinundan niya ang hinayo ng mga mata ni Charlene. Nagkakatuwa ang nagsasaboyan ng tubig sina Adrian at Aiza. Uminom si Charlene ng mineral water habang pinapanood ang magkapatid. "Naniniwala ka ba sa fairy tale, Jenny?" Maya-maya ay tanong nito sa kanya. Hindi na siya nagtangkang itama ang pangalan niya. May palagay naman siyang hindi ito interesadong malaman at tandaan ang totoong pangalan niya. "Masarap lang pakinggan ang mga kwentong yon," sagot niya. "Pero, naniniwala kang pwedeng magkatotoo ang mga yon? For example, yung storya ni Cinderella." Usisa pa nito. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapang iyon. Umiling siya. "Hindi ako naniniwalang posibleng magkatotoo ang mga yon," sagot niya. Kagabi ay pinagbigyan niya ang sarili kahit sandali sa ilusyon niya. "That's good," tila nasisiyahang sabi nito. "Alam ko namang you know where you stand in their lives. I mean, kahit na gaano kaganda ang treatment sa'yo ng magkapatid, the fact remains that you don't belong to their class." Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. "Kahit pasabihing halos kagaya ka na rin naming manamit, I'm really glad hindi ka kagaya ng ibang mahirap na nag-iilusyong pwedeng magkatotoo ang mga fairy tales. You seem to be a sensible woman, considering the place where you came from." Nakangiti pa rin ito habang nagsasalita. Malambing din ang timbre ng boses nito. Hindi niya alam kung paano nito nagagawang ngumiti habang nagsasabi ng insulto sa ibang tao. Hindi siya sumagot. Wala namang dapat sabihin. Muling tinakpan nito ang bote ng ininumang mineral water. "Oh well, I'll leave you in peace. I'm sure na na-miss mo ang pag-iihaw." Pagkasabi niyon ay naglakad na ito pabalik sa kinaroroonan ni na Adrian. Nakita niya nang halos yumakap ito kay Adrian sa tubig. Napabilis tuloy ang pagpaypay niya sa niluluto. Nawala lang ang atensyon niya sa mga ito nang maamoy ang nasusunog na barbecue. "I'm going to sleep. Napagod ako sa paglalangoy," paalam ni Aiza pagkatapos na maghapunan. "How about you, Lenny?"
Sa pagdating ni Charlene ay nag-share na lang sila ni Aiza sa kwartong inuokupan nila. Tutulungan ko na muna si Manang Lagring na magligpit, sagot niya. Sa buong durasyon ng hapunan ay manipulado ni Charlene ang usapan. Hayaan mo na si Manang Lagring dyan, Lenny. Why don't you join us for tea? Sabi ni Charlene. Hindi, okay lang naman. Hindi pa naman ako inaantok, sabi niya. Hanga na talaga siya sa kaplastikan nito. Magkakasunod nang lumabas ng komedor ang mga ito. Nagsimula na siyang maglipit ng pinagkainan. Si Manang Lagring ay nasa kusina at nagtitimpla ng tsa na hinihingi ni Charlene kanina. Bakit mo ako iniiwasan, Lenny? Nag-angat siya ng mukha. Nakita niya si Adrian na madilim ang mukhang nakatingin sa kanya. Hindi kita iniiwasan. Pagsisinungaling niya. Akala niya ay kasama na itong lumabas ni na Charlene kanina. The hell you're not? Inilang hakbang nito ang pagitan nila. I've been trying to talk to you the whole day, pero lagi kang may dahilan para umiwas. Walang dapat pag-usapan. Lakas loob na sabi niya. Paano kaya nito sasabihin gusto siya nitong makausap, gayong maghapong halos hindi humihiwalay sa tabi nito si Charlene? Marami tayong dapat pag-usapan, Lenny. Alam mo yun. Wala akong alam. Iniiwas niya ang mga mata rito. Natatakot siyang madala na naman sa tila ng aakit na mga mata nito. Hinawakan siya nito sa magkabilang balikat at walang sabi-sabing siniil siya ng halik sa mga labi. Tulad noong una, hindi niya alam kung paano tutugon. Mapusok ang paraan ng paghalik nito sa kanya ngayon. Remember the kiss we shared, Lenny? At ang pag-walk out mo pagkatapos ng halik na yun sa veranda? Nakatiimbagang nasabi nito. Malapit na malapit ang mukha nito sa kanya. Ang distansyang iyon at ang katatapos ng nahalik ay sapat para sandaling mawala siya sa sarili. Pero agad din siyang nakabawi. Halik lang yun. Bakit ba masyado kang apektado? Huwag mong sabihing first kiss mo yun. Kunwari ay hindi siya apektado. Umaasa siyang tuluyang mapipikon ito sa sinabi niya. Ngunit nagkamali siya dahil lalo pa nitong inilapit ang mukha sa kanya na halos magkadikit na ang mga ilong nila. Huwag kang magkunwaring baliwala sa iyong halik na iyon. Hindi ako naniniwala. Sa pagkakataong iyon ay malumanay na ang boses nito. I am your first kiss, Lenny. At ang mga ganong experience ay hindi binabaliwala. Hindi niya nagawang pasubalian iyon. Paano kaya nito nahulaang ito ang unang halik niya? Pero tiyak niyang ang tipo nito ay sanay sa mga babae. Hihintayin kita mamaya sa veranda, Lenny. Mag-uusap tayo. Muli siyang ginawaran nito ng isang mabilis na halik sa mga labi, saka lumabas. Ilang sandaling para siyang itinulo sa kinatatayuan. Nagtatalo ang isip niya kung pupunta ba siya sa veranda mamaya para harapin ito. Pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin dito. Isa pa, paano siya magkukunwaring hindi apektado sa mga halik nito? Pilit na isinantabi niya ang isiping iyon. Muli niyang hinarap ang pagliligpit sa mga pinagkainan. Siniguro muna ni Lenny na mahimbing nang natutulog si Aiza bago maingat na bumaba mula sa kama. Kanina pa niya pilit na iniignora ang isiping nasa veranda si Adrian at naghihintay sa kanya. Pero sa huli ay nanaig ang kuryosidad niya sa kung ano ang sasabihin nito. Kung magiging totoo siya sa sarili, aaminin niyang umaasa siyang may katugon ang damdamin niya para dito. Nakita niya iyon sa mga mata nito kanina at naramdaman sa mga halik nito. Maingat ang mga hakbang na tinungo niya ang veranda. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakalapit ay narinig na niya ang malambing na boses ni Charlene. I missed you so much, sweetheart. Narinig niyang sabi nito. I'm sorry kung iniwan kita noon. Hindi ko kasi makita ang sarili kong nakikipagkompetensya sa trabaho mo. I promise, I'll be more understanding now. Hindi ko na pagseselosan ang oras na ginugugol mo sa opisina. Hindi niya narinig ang isinagot ni Adrian. Mabilis na nagtago siya sa likod ng French door. Hinawi niya ang makapal na kortinang nakatabing doon. At nalaman niya ang dahilan kung bakit hindi na nakasagot pa si Adrian.
he was already kissing Charlene. Nakahawak pa ang dalawang kamay nito sa magkabilang balikat ni Charlene. Ang mga kamay naman ni Charlene ay nakapalupot sa leeg nito. Binitiwan niya ang kurtina. Si Charlene pala ang umiwan kay Adrian noon. At ngayon ay humihingi ito ng tawad at tila pinatawad na ito ni Adrian. Patunay ang eksenang nasaksihan niya. Ang pag-asang kanina ay naramdaman niya tungkol sa damdamin ni Adrian para sa kanya ay tuluyan ang naglaho. Nagkamali siguro siya sa pagbasa sa mga mata nito kanina. At ang mga halik nito ay wala naman palang kahulugan. Kung gaano kaingat ang mga hakbang niya kaninang papunta roon ay dinoble niya. Ayaw niyang malaman ng mga itong naroon siya, lalo na si Adrian. Ayaw niyang isipin itong naroon siya para paunlakan ang paanyaya nitong mag-usap sila. Siguro nga ay sandali siyang naging ilusyonada. Pero ngayon ay gising na siya. Kahit man lang ang pride niya ay maisalba niya. Babalik na ako sa amin, Aiza. Sa wakas ay nasabi na rin ni Lenny ang kanina pa niyang gustong sabihin dito. Ilang araw na silang nakakabalik sa mansyon, ngunit hindi siya magkalakas ng loob na magpaalam dito. Maang na tumingin ito sa kanya. Bahagyang nakunot ang noo. Why? Hindi ka na ba masaya rito? Tanong nito. Masaya akong kasama ka. Pero ilang araw na lang ay tapos na ang semestral break nyo. Wala na naman akong gagawin dito. Maiinip na naman ako. Alam mo namang hindi ako sanay ng walang ginagawa. Pagdadahilan niya. At saka, matagal ko na rin hindi naaasikaso ang ihawan. Nakakahiya naman kay Milet. Baka sabihin niya, pinabayaan ko na siyang mag-isa roon. Naramdaman niyang mataman siyang pinagmamasdan nito. Pilit na iniiwas niya ang mukha rito. Ayaw niyang may mabasa ito roon. You fell in love with my brother. Maya-maya ay sabi nito. Marahas na lumingon siya rito. Ibinuka niya ang bibig para i-deny iyon. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya magawang pagsinungalingan ang sinabi nito. Napabuntong hininga siya. What's wrong? Mukha namang may tama rin sa'yo si kuya. At alam mong hindi ako tututol kung magiging maghipag tayo. Maagap na pinutol niya ang sinasabi nito. Tama na ang ilusyon ko, Aiza. Huwag mo akong bigyan ng maling pag-asa. Pakiusap niya. Saglit na natahimik ito. Talaga bang kailangan mong umalis? Maya-maya ay tanong nito. Tumango siya. Napagdesisyon na niya ang tungkol sa bagay na iyon. Gusto niyang malimutan si Adrian. At hindi niya magagawa iyon kung mananatili siya sa bahay ng mga ito. Total, ay parang baliwala na rin naman ang presensya niya rito. Nagkakasabay man sila sa pagkain ay kibuin dili siya nito. Mula noong umuwi sila ay nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Siguro nga ay nadala lang ito ng pag-iisa nito roon at ang romantikong kapaligiran. Huwag nang sabihing nagpaubaya naman siyang halikan siya nito ng gabing iyon. Marahil ay nagkabalikan na rin ito at si Charlene. Lalong nakadagdag sa sakit na nararamdaman niya ang isiping iyon. But, are we still friends? Alanganing tanong ni Aiza. Siyempre naman. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya. Gumanti siya ng yakap. Alam niyang mamimiss niya ito. Pero kailangan na talaga niyang umalis. Para na rin sa ikabubuti niya. Thanks for bridging the gap between me and Kuya Adrian. I know, words are not enough. But now, I can say that I have a family. Sabi nito. Natutuwa ako para sa inyo, Aiza. Kahit na hindi nagkaroon ng katuparan ang kwento ng pag-ibig niya, masaya na rin siya dahil alam niyang pag-alis niya ay hindi na uli mag-iisa si Aiza sa bahay na iyon. Naku, Lenny! Mabuti at nakita kita. Ngayon lang ako makakapagpasalamat sa ipinayo mo sa akin noon. Nag-usap kami mag-asawa kagaya ng sabi mo. Medyo na-insecure nga ang mister ko dahil akala niya ay wala na siyang silbi sa bahay. Nagawa kong ipaunawa sa kanya na ngayon namin siya higit na kailangan ng mga anak namin. Ngayon ay masipag na uli siyang mamasada ng tricycle
at lagi pa akong tinutulungan sa pwesto ko sa Divisoria. Mabuti naman ho kung ganoon, nasisiyahang sabi niya. 2 araw na siyang nakakabalik sa pagtitinda. Nang sa wakas ay maubos ang bumibili, ay saka lang siya nakaupo sa monoblock chair. Naalala niya si Aiza dahil ito ang nagbigay ng mga iyon. Kasunod niyon ay sumagi sa isip niya si Adrian. Okay ka lang ba? Tanong ni Milet sa kanya nang makalapit ito sa kanya. Inuko pa nito ang katabing upuan. Oo naman, bakit naman ako hindi magiging okay? Nagdududang tumingin ito sa kanya. Mukhang magiging mag-business partners kayo ni Bongbong ah. Una niya. Kanina ay si Bongbong ang naghatid kay Milet doon. Ito na rin ang tumulong sa kanila sa pag-aayos ng pwesto nila. Ngayon naman ay si Bongbong ang nagbebenta sa mga bumibili ng palamig na tinda ni Milet. Alanganing ngumiti si Milet. Pasensya ka na, Lenny. Noon kasing mawala kay naging close kami ni Bongbong at nahulog ang loob niya sa isa't isa. Sabi niya. Napansin na niya iyon nang bumalik siya. Hinihintay na lang talaga niyang magtapat sa kanya si Milet. Nahihiya kasi ako sa'yo. Baka sabihin mo, panay ang pintas ko kay Bongbong noong nanliligaw sa'yo. Ang totoo, noon ko pa kasi crush ang negrong yan. Nahihiyang pag-amin nito. Prince Charming ba? Natatawang tanong niya. Natawa na rin ito. Hindi naman lahat ng Prince Charming sa palasyo nakatira. Saka, pang-Prince Charming naman ang ugali ni Bongbong. Ang mahalaga, masipag siya, mabait at mapagkakatiwalaan. Pasensya ka na talaga, Lenny. Hindi ko kasi napigilan ang damdamin ko para sa kanya. Ano ka ba? Wala sa akin yon. Hindi naman si Bongbong ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Sabi niya. Natutop niya ang bibig. Napatingin siya rito. Nakangiti ito kaya alam niyang buko na siya nito. Pero maano ba? Best friend naman niya si Milet. Basta kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako. Hindi man ako kasing galing mong magpayo, susubukan ko pa rin. Sabi nito. Ipinagpasalamat niya iyon. Tatandaan ko yan, Milet. Sabi niya. Hindi pa siya handang mag-open up tungkol doon. Pero alam niyang kung mayroon man siyang mapagsasabihan, si Milet iyon. Napatingin si Lenny sa pinto nang marinig ang mga katok. Ang aga naman yatang sumundo ni Bongbong. Ito na ang nagsuservice sa kanila ni Milet. Hindi pa siya tapos magtuhog ng ititindang barbecue para sa hapong iyon. Sandali lang, sabi niya. Masyado naman yatang apurado ito ngayon. Hindi na siya naghugas ng kamay at binuksan na ang pinto. Totoo palang bumalik ka na. Nakataas ang kilay na sabi ni Tita Edna. Dire-diretsong pumasok ito sa loob ng inuupahan niyang bahay kahit hindi pa niya ito inaanyayahan. Iginala nito ang mga mata sa paligid. Kasunod nito si Lily. Mula nang umalis siya sa mansyon ay umupa na lang siya ng isang maliit na bahay malapit kina Milet. Hindi na niya gustong bumalik sa bahay ng mga ito. Bakit hindi ka sa bahay umuwi? Tanong ni Tita Edna. Hay naku ma, syempre maipagmamalaki na yan ngayon. Kaya ayan, gusto nang magsulo sa buhay. Sabad ni Lily. Umupo ito sa sala set na yari sa kawayan. Anong nangyari, Lenny? Bakit umalis ka sa mansyon? Usisa ni Tita Edna. Mahabang kwento ho, tita. Sagot niya. Bumalik siya sa may mesa at ipinagpatuloy ang pagtutuhog ng barbecue. Ang sabihin mo, na karma ka. Sabi nito na sumunod sa kanya. Hindi ka kasi marunong mamahagi ng grasyang natatanggap mo sa magkapatid na iyon. Nagtrabaho ho ako sa kanila. Sagot niya. Dapat kasi ginamit mo ang utak mo. Malapit na sa'yo si Aiza. Hindi mo pa sinamantala para naman umangat ang buhay mo. Sana man lang hiniling mo sa magkapatid na bigyan din ng trabaho ang pinsan mo. Patuloy pa nito. Nakakahiya ho. Saka hindi naman tamang samantalahin ang kabutihan sa akin ni Aiza. Hindi ho tamang mangmolestya tayo sa ibang tao. Katwiran niya.
Kahit kailan talaga ay tanga ka. Manang-mana ka sa nanay mong nagpakatanga sa tatay. Ibinagsak niya ang hawak na barbecue stick sa mesa kaya natigil ito sa paglilita niya. Ayoko hong makarinig ng hindi maganda tungkol sa nanay ko, tita. Mariing sabi niya. Pero sandali lang na nabigla ito sa pagsagot niya. Matalim ang tinging ibinigay nito sa kanya. Talagang mayabang ka nang magsalita ngayon. Naranasan mo lang magbuhay mayaman ng sandaling panahon ay akala mo kung sino ka na. Hoy Lenny, kung hindi dahil sa akin ay hindi makakaalis papunta sa Hong Kong ang nanay mo. Baka ngayon ay nasa piling na uli kayo ng tatay mo ng bubugbog. Wala kang utang na loob. Hindi ho ba't kayo ang tumatanggap ng remittance ni nanay para ipambayad sa utang na yon? Sabi niya. At sa palagay mo sapat na yon? Ni wala pa sa kalahati ng utang na iyon ang nababayaran ng nanay mo. Sagot nito. Nagtimpi siya. Nasisiguro niyang hindi gugustuhin ng nanay niyang sagutin niya ang tiyahin. Huwag ho kayong mag-alala, tita. Unti-unti naming babayaran ni nanay ang utang na yon. Sabi na lang niya. Dapat lang, sabi nito. Pero hindi na ako umaasang tutulungan mo pa kami, Lenny. Ngayon pa na nakita ko na ang tunay mong kulay. Kaunting pag-asensong naranasan mo, iniwan mo na kami ng pinsan mo. Ni hindi mo na naisip na walang may trabaho sa aming dalawa. Hindi ko naman maintindihan kung bakit hindi na sumusulat ang nanay mo. Hindi pa nga pala niya nasasabi sa mga ito na nakuha na niya ang address ng kanyang ina sa tulong ni Aiza. Ang buong akala ko pa naman, ikaw na ang makakapag-ahon sa amin ng pinsan mo sa hirap. Saglit na nag-isip ito. Dapat ay finrame up natin ang Adrian na yon. Kunwari may nangyari sa inyo. Ako ang bahalang mag-demand sa kanya ng mga kondisyones natin. Pero syempre, huwag kang umasang pakakasalan ka niya. Tama na yung kwartahan lang natin siya. Ilusyon namang masyado kung hahangarin pa nating pakakasalan niya ang tulad mo. Ma! Narinig niya ang tawag ni Lily. Hindi niya pinansin ang tiyahin. Tuloy pa rin siya sa pagtutuhog ng barbecue. Sa katagalan ay natutuhan na rin niyang magbingi-bingihan kapag ganoong naglilita niya ito. Wala ka talagang utang na loob, Lenny. Talakpan nito. Ma! Tawag uli ni Lily rito. Parang nagpapanik ang boses nito. Isa ka pang walang pakinabang sa buhay. Napatigil ito sa pagsasalita. Ilang sandaling naghari ang katahimikan. Napilitan siyang mag-angat ng mukha para makita kung bakit napipinayata si Tita Edna. Nabitin sa ere ang barbecue stick na hawak niya at napanganga siya nang makita si Adrian na nakatayo sa gitna ng maliit na sala. Mahigit 1 linggo na mula nang umalis siya sa bahay ng mga ito. Ngayon niya na-realize kung gaano niya na-miss ito. Nakapantalong maong lang ito at asul na sports shirt. Bahagyang nangingitim ang baba nito dahil sa mga tumutubong balbas. Matamang nakatingin ito sa kanya. Sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang lumapit si Lily kay Tita Edna. Kanina ka pa ba riyan, Adrian? Narinig niyang tanong ni Tita Edna. Mula sa pagkakatitig kay Adrian ay ibinaling niya ang tingin kay Tita Edna. Parang namutla ito. Kung sa bagay, formal na formal ang mukha ni Adrian. Tamang-tama lang ang dating ko para marinig ang huling sinabi ninyo. Sagot ni Adrian. Plano lang naman yun, Adrian. Saka, alam ko namang hindi papayag si Lenny kung sakasakali. Alam mo namang anghel sa kabaitan ang pamangkin ko. Palusot pa ng tiyahin niya. Alam ko. Sumulyap sa kanya si Adrian. Kaya nga siguro na abuso ang kabaitang iyon. Muling napatingin siya rito. Nang magtama ang mga mata nila, ay hindi na niya nagawang alisin iyon sa mukha nito. Gusto niyang masigurong hindi siya nananaginip lamang ng mga sandaling iyon. Siguradong marami kayong pag-uusapan ni Lenny. Ang mabuti pa siguro ay iwanan muna namin kayo, sabi ni Tita Edna. Halika na, Lily. Pag-uusapan namin ni Lenny ang tungkol sa aming kasal. Siya ang magpapasya kung iimbitahan namin kayo, sabi ni Adrian bago makalabas ang mag-ina. Muli ay umawang ang bibig niya. Ano ba ang sinasabi ni Adrian? Hindi na niya namalayan kung ano ang naging reaksyon ni na Tita Edna at Lily. Narinig na lang niya ang paglapat ng pinto. Para siyang itinulos sa kinatatayuan.
Nakalapit na sa kanya si Adrian ay hindi pa rin siya kumikilos. "Oh, don't look at me like that, sweetheart. You're tempting me." Sabi nito na tinakpan ng dalawang daliri ang mga labi niya. Agad na isinara niya iyon. Ipinilig niya ang ulo. Noong umalis siya sa bahay ng mga ito ay tinapos na rin niya ang anumang ilusyon niya. Hindi kailangang balikan pa iyon. Mabilis na lumayo siya rito. Kailangan niya ang distansya sa pagitan nila para makapag-isip siya ng maayos. "Anong ginagawa mo rito?" Tinalikuran niya ito at tinungo ang lababo. Naghugas siya ng kamay. "Sabihin mo na agad dahil marami pa akong gagawin." Pagpihit niya ay nakita niyang mataman lang na nakatingin ito sa kanya. Para bang aliw na aliw ito sa kanya. "Busy ako, Adrian. Ano ba talaga ang kailangan mo?" Nilampasan niya ito at tinungo ang sala. Sumunod ito sa kanya. "Hindi mo ba narinig ang sinabi ko sa tita Edna mo?" "Hindi." Pagsisinungaling niya. "Then I'll say it again." Sabi nito. "Ang sabi ko, pag-uusapan natin ang tungkol sa ating kasal." "Naluloko ka na ba?" Napipikong tanong niya. Ano ang akala nito sa kanya? Ngumiti lang ito at itinuloy ang paglapit sa kanya. Nang halos kaunti na lang ang distansya sa pagitan nila, ay hinawakan siya nito sa magkabilang balikat. "Will you marry me, Lenny?" Parang seryosong seryoso ito nang tingnan niya. "Please naman, Adrian. Huwag mo na naman akong paglaruan." "Sino nagsabi sa iyong pinaglalaruan kita?" "Bakit mo ako pakakasalan?" "Dahil mahal kita." Hinampas niya ito sa balikat. Pero hindi man lang ito natinag. Napalunok siya sa nakikita sa mga mata nito. "Bakit mo mamahalin ang isang tulad ko?" "Bakit naman hindi?" Balik tanong nito. "Mahirap lang ako, Adrian. Wala akong pinag-aralan. Hindi nga ako marunong gumamit ng iba't ibang kubyertos, di ba? Paano mo ako ihaharap sa mga kakilala?" Hindi na nito hinayaang makapagsalita pa siya dahil agad nang sinakop ng mga labi nito ang mga labi niya. Parang sabik na sabik ito sa kanya. Ang traidor naman niyang mga kamay ay yumakap pa sa leeg nito. "You kiss well. That's more than enough." Anas nito nang bahagyang lumayo sa mga labi niya. Sumimangot siya. "Ano naman ang koneksyon nun? Hindi mo naman ako minuminutong hahalikan. Saka hindi naman basihan iyon para gustuhin mo na akong maging asawa mo. Ang babaw naman nun." Inilagay nito ang kamay sa likod niya. "Pangatlong beses pa lang mula noong halikan kita. Pero ngayon ay marunong ka na. It just shows that you're a fast learner, sweetheart. Matututuhan mo rin ang mga bagay na dapat mong matutuhan kapag mag-asawa na tayo." Parang gusto na niyang maniwala sa mga sinasabi nito. Pero bigla niyang naalala si Charlene. Sinaklot ng selos ang dibdib niya. Paano si Charlene? What about her? Nakakunot ang noong tanong nito. Hindi ba siya ang girlfriend mo? Ex-girlfriend ko siya. Pagtatama nito. Pero nakita ko kayo sa veranda. Maging siya ay nagulat sa sinabi. Pero huli na para bawiin iyon. Pilyong nakangiti ito sa kanya. Nakita ko kayo noong gabing sinabi mong hihintayin mo ako para mag-usap tayo. Nakita kong hinahalikan mo siya. Correction, she was kissing me. Ngiti-ngiti ito habang nakatitig sa kanya. Nagtangka siyang kumalas dito pero mahigpit ang pagkakahawak nito sa baywang niya. Sus, si Charlene daw ang humalik samantalang nakahawak ka pa sa balikat niya. Tuluyan ang tumawa ito. Nagpumigla siya kaya huminto ito. Nanunubo ka, sweetheart. That's bad. Hindi ko sinasadyang makita kayo. Depensa niya. Obviously, you got it all wrong, Lenny. Sabi nito. Si Charlene ay bahagi ng nakaraan ko. Tapos na ang lahat sa amin. At kahit na gusto pa niyang dugtungan iyon, hindi na pwede dahil may iba na akong mahal. Tinitigan siya nito. At ikaw yun, Lenny. Ikaw ang gusto kong maging asawa. Bakit nga?
Para may makasama si Aiza sa mga panahong busy ka? Kahit gaano man niya isipin ay hindi niya makuha ang rason kung bakit gusto siyang pakasalan nito. That's unfair, sabi nito. Bumalatay sa mukha nito ang hinanakit. Sorry, apologetic na sabi niya. Pero kahit ano pa ang sabihin mo, Adrian, hindi tayo talo, hindi tayo bagay, hindi niyo ako kauri. Hindi pa siguro ngayon pero darating ang panahong marirealize mo yon. At kapag nangyari yon, saan ako pupulutin nun? Kahit hindi niya gustong aminin ay lumabas na ang insecurity niya. Ayos lang naman siguro iyon. Talaga namang nakaka-insecure magmahal ng isang kagaya nito. I love you because of your honesty. Marami ng babaeng dumaan sa buhay ko. Siguro'y nahalata nito sa mukha niya ang selos kaya ang isang kamay nito'y inihaplo sa pisngi niya. All of them were sophisticated, but they would pale in comparison to you, Lenny. Napagod na ako sa mga babaeng katulad nila. Kaya ka naghahanap ngayon ng kakaiba? Umiling ito. Mahal kita, Lenny. Hayaan mo na lang na patunayan ko iyon sa iyo habang buhay. Natatakot akong mahalin ka. Pag-amin niya. Niyakap siya nito. Don't be afraid, sweetheart. Ipinapangako kung hindi kita sasaktan. Magiging maligaya tayo habang buhay. Kung ganoon, bakit ang tagal mo akong sinundan? Wala nang rason para hindi siya umamin. Mahigpit na yakap din ang ibinigay niya rito. Isiniksik pa niya ang sarili rito. Kapag ganoong yakap siya nito ay parang nababawasan ang takot niya. Dahil marami akong inayos sa opisina, gusto kong maayos ang lahat sa pag-alis ko. Bahagyang lumayo siya rito. Aalis ka? Business na naman? Kapo-propose lang nito sa kanya. Aalis na agad ito. I'm going for a pleasure trip. Kasama ka at si Aiza. Paliwanag nito. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa Hong Kong. I can't wait to meet your mother. Gusto kong formal na hingin ang basbas niya para pakasalan ka. Sagot nito. Talaga bang pakakasalan mo ako? Hindi pa rin makapaniwalang tanong niya. Hinalikan siya nito. Buong pusong tumugon siya rito. I will marry you, Lenny Buwan, sabi nito. Idinikit nito ang noo sa noo niya at tumingin sa mga mata niya. I realized you will be a good advisor and a good listener. Nasisiguro kong hindi ka mangingiming pagalitan ako kapag nagkamali ako. And please do tell me when I did. Kapag nagkukulang ako sa iyo bilang asawa. The happiness was too much for her to bear. Tumango na lang siya. Gusto ko sana makapagtapos ng pag-aaral, Adrian. Hiling niya rito. Iyon lang ang pangarap sa buhay ng nanay niya kaya nga nagtiyaga itong mag-DH sa Hong Kong. Hindi kita pipigilan. Kahit mag-asawa na tayo, hindi ko hahadlangan ang personal growth mo bilang isang tao. I want you to be happy not only as my wife but as a person. Sabi nito. Ngumiti siya. Do you believe in fairy tales, Adrian? Tanong niya rito. Alin? Iyong they lived happily ever after? Tumango siya. Saglit na nag-isip ito. I guess I was too busy to listen to that kind of story when I was young. Ngayon ay masyado na yata akong matanda para maniwala pa sa mga ganoong bagay. Why? Nginitian niya ito at binigyan ito ng isang halik sa mga labi. He ended up wanting more. Hinabol nito ang mga labi niya pero umiwas siya. Ikukwento ko sa iyo ang storya ng isang modern day Cinderella na magiging asawa ng gwapong Prince Charming niya. Sabi niya rito. Ngumiti na rin ito. Ngayon na? Saglit na nag-isip siya bago umiling. Marami tayong panahong magkwentuhan kapag mag-asawa na tayo. Sa ngayon, hayaan mo munang yakapin kita. Namiss kita eh. He grinned. Lalong humigpit ang yakap nito sa kanya. I missed you too, Lenny. At tama ka. Marami pang panahon para magkwentuhan tayo. For now, let us make up for the lost time. Then he kissed her.
Sumagi sa isip niya si Aiza at ang nanay niya, pati sina Milet at Bongbong, maging sina Tita Edna at Lily, ang tatay niya. Naisip niyang imbitahan ito sa nalalapit na kasal niya. Masyado siyang masaya kaya pakiramdam niya ay kaya na niyang magpatawad. Halos lahat ng karakter sa kwento ng buhay niya ay naaalala niya habang hinahalikan siya ni Adrian. Why? Marahil ay nahalata nito na may ibang gumugulo sa isip niya kaya tumigil ito sa paghalik sa kanya. Umiling siya. Masyado lang akong masaya, sagot niya. You deserve it, Lenny, at hayaan mong paligayahin kita habang buhay. Muling inangkin nito ang mga labi niya. This time, she concentrated on the kiss. Alam niyang magiging maligaya siya habang buhay. Sa piling ng Prince Charming niya. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.